Nakaupo ako sa lumang sopa ng aming bahay sa Maynila, hawak ang nabubulok na sulat na naging dahilan ng pagbabago ng aming buhay. Ang papel ay naging dilaw na sa kalumaan, at ang tinta ay halos hindi na mababasa dahil sa tagal. Pero nakakabasa pa rin ako ng mga salitang nakalagay doon. Para kay Katrina, iniwan ko sa iyo ang aming lumang kape plantation sa Barangay Malayo. Gabayan ka ng mga ninuno, Tita Esperanza. 2 linggo na ang nakakalipas simula nang namatay si Tita Esperanza. Hindi ko inasahan na may maiiwan siya sa akin. Kilala ko lang siya sa mga kwento ng nanay ko. Ang bunso niyang kapatid na naging hermitanya sa bundok matapos ang trahedyang nangyari sa kanyang pamilya noon. Sabi ng nanay ko, hindi na bumalik si Tita Esperanza sa syudad mula nang mawala ang asawa at anak niya sa malaking baha noong dekada 70. Kuya! Tawag ko kay Isabela na kasalukuyang naghuhugas ng pinggan sa kusina. Opo, kuya ko siya kahit babae. Sa aming pamilya, ganun kami tumatawag sa mga prima naming mas matanda. Halika dito, may ipapakita ako sa'yo. Lumingon siya sa akin, pinahiran ang mga kamay sa tela bago lumapit. Ano naman yan, Katrina? Mukhang seryoso ang mukha mo ah. Ipinakita ko sa kanya ang sulat at pati na rin ang kasamang dokumentong nagpapatunay na sa akin na nga nakapangalan ang lupa. Nakita kong lumaki ang mga mata ni Isabela habang binabasa niya ang mga papeles. Totoo ba to? Tanong niya. Umuupo sa tabi ko. May plantation tayo sa bundok? Tayo? Nakangiting sagot ko. Akin yan, prima. Pero syempre, samahan mo ako doon. Tumawa siya ng malakas. Sira, akala mo ba papayag kong mag-isa ka doon? Alam mo namang takutin ako sa mga bundok, lalo na't sa mga lugar na hindi natin. Sabay kaming tumingin sa isa pang papel. Ang sulat mula kay Tito Miguel. Hindi ko siya kilala personally, pero ayon sa sulat niya, siya raw ang naging caretaker ng plantation simula nang umalis na si Tita Esperanza sa lugar na iyon. Nabanggit din niya na may mga taong interesadong bumili ng lupa at kailangan ko raw pumunta doon para pag-usapan personally. Sabi dito, sabi ko kay Isabela habang binabasa ko ulit ang sulat. Malayo raw ang lugar, kailangan namin mag-bus papunta sa Baguio tapos mag-jeep pa sa mas mataas na bundok. Hindi daw accessible ang sasakyan doon. Anong klaseng lugar ba yan? Kunot noong tanong ni Isabela. Parang ang hirap puntahan ah. Baka naman scam yan. Hindi ko maialis sa isip ko ang tanong na iyon. Pero may kakaibang pakiramdam ako tuwing tinitingnan ko ang mga dokumentong hawak ko. Parang may tumutulak sa akin na pumunta doon. Siguro dahil sa curiosity o kaya dahil sa pangarap ko na magkaroon ng sariling negosyo. Ang plantation ay maaaring maging simula ng bagong kabanata ng aming buhay. Kinabukasan, pumunta kami sa munisipyo para i-verify ang mga dokumento. Totoo nga, may nakapangalang lupa kay Tita Esperanza at ngayon ay sa akin na ito nakapangalan. Ang kawani ng land registration ay nagsabi pa sa amin na malaking area raw ang nakatala. Mahigit 30 ektarya ng bundok na may mga puno ng kape at iba pang mga pananim. Malaking opportunity yan, sabi ng matandang empleyadong nag-assist sa amin. Pero ingat kayo, ang Barangay Malayo ay kilala sa mga kakaibang pangyayari. Madalas kaming nakakatanggap ng mga reports tungkol sa mga nawalang turista doon. Napatingin kami sa isa't isa ni Isabela. Anong klaseng mga nawawalang turista? Tanong ko. Yung mga pumupunta doon para sa hiking or camping, tapos hindi na umuuwi. Sagot niya. Bumulong pa para hindi marinig ng ibang tao. Pero baka naman naliligaw lang. Malaking bundok kasi yan. Madaling maligaw. Pagka uwi namin, hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ng kawani. Pero mas malakas ang determinasyon ko na pumunta doon. Parang may nagpupul sa akin na makita ang lugar na iyon. Pag-usapan namin ni Isabela ang mga plano. Sige na, sabi ko sa kanya habang nag-iimpake ako ng mga gamit. 1 linggo lang tayo doon. Makita lang natin ang lugar. Makipag-usap kay Tito Miguel. At kung ayaw natin, ibebenta na lang natin. Pero Katrina, sabi ni Isabela, medyo nag-aalala ang boses. Paano kung totoo ang mga sinasabi nila tungkol sa lugar na iyon? Paano kung may mga kakaibang nilalang doon? Natawa ako ng malakas. Nilalang? Ano yan? Horror movie? Isabela, 2024 na. Hindi na panahon ng mga aswang at tikbalang. Pero sa loob-loob ko, may bahid din ng takot. Hindi ko lang gustong ipakita kay Isabela na natatakot din ako. Kailangan kong maging strong para sa amin dalawa. 1 linggo bago ang planned departure namin, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, rinig ko ang boses ng matandang lalaki. Hello? Si Katrina ba ito? Tanong niya. Si Miguel ito, yung nagsulat sa inyo tungkol sa plantation. Nagulat ako nang marinig ang boses niya. May kakaibang kulay ang boses ni Tito Miguel. Malalim,
pero parang may lungkot. Opo Tito Miguel. Salamat sa pagtawag. Pupunta po kami dyan sa susunod na linggo. Mabuti naman, sagot niya. Pero gusto kong magbigay ng warning sa inyo. Ang lugar dito ay hindi katulad ng mga lugar na naranasan ninyo. May mga tradisyon dito na kailangan ninyong sundin. At may mga bagay na hindi ninyo dapat gawin. Anong klaseng mga bagay? Tanong ko. Medyo nag-aalala na sa tono ng boses niya. Halimbawa, hindi kayo dapat maglakad mag-isa tuwing gabi. Lalo na sa mga lugar na malapit sa gubat. At dapat kayong magdala ng mga agimat para sa proteksyon. Agimat? Ulit ko. Tito, hindi po ba outdated na yan? May ilang segundo siyang natahimik bago sumagot. Iha, ang mga bagay na hindi mo nauunawaan ay hindi ibig sabihin na hindi totoo. May mga forces dito na mas matanda pa sa ating lahat. Respeto lang ang kailangan. Pagkatapos ng tawag, kwento ko kay Isabela ang usapan namin. Nakita kong mas lalo siyang nag-alala. Baka naman dapat tayong mag-isip-isip ulit, Katrina, sabi niya. Parang ang creepy ng lugar na yan eh. Huwag mo namang pakinggan ang mga sinasabi niya, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, nagsisimula na ring mag-doubt. Siguro old-fashioned lang si Tito Miguel. Madaming mga matatandang tao ang naniniwala pa rin sa mga ganyang bagay. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang paraan ng pagsasalita niya. Parang may tinatago siya sa akin. May kakaibang emosyon sa boses niya na hindi ko ma-identify. Takot? Guilt? O baka naman protective lang siya? 2 araw bago ang departure namin, nag-research ako sa internet tungkol sa Barangay Malayo. Hindi ko masyadong nakitang mga information, konting mga artikulo lang tungkol sa mga local festival at ilang mga hiking trails. Pero nakita ko ang isang forum post na nag-discuss tungkol sa mga mysterious disappearances sa area. Nabasa ko ang mga testimonies ng mga local. Sabi ng isa, nakita niya raw ang mga kakaibang ilaw sa gubat tuwing madaling araw. May nagsabi naman na narinig niya ang mga tunog ng mga hayop na hindi niya kilala. At may isang post na nagsasabing may mga tao raw doon na hindi tumatanda. Mga kalokohan, sabi ko sa sarili. Internet rumors lang yan. Pero sa kabila ng mga sinasabi ko sa sarili, hindi ko maalis ang anxiety na nararamdaman. Parang may bumubulungan sa akin na huwag na pumunta. Pero mas malakas ang curiosity ko. Gusto kong makita ang lugar na naging tahanan ng tita ko ng mahigit 3 dekada. Gabi bago ang departure, hindi ako makatulog. Tumayo ako at pumunta sa terrace ng aming apartment. Nakatingin ako sa mga ilaw ng Maynila, nag-iisip kung tama ba ang desisyon ko. Hindi pa huli ang lahat, sabi ko sa sarili. Pwede pa akong magbago ng isip. Pero habang nag-iisip ako, biglang naalala ko ang mga salita ni Tita Esperanza sa sulat. Gabayan ka ng mga ninuno. Parang may message siyang gustong iparating sa akin through sa plantation na iyon. Kinaumagahan, naghanda na kami ng mga gamit. 2 malaking backpack na puno ng mga damit, pagkain, at mga basic necessity. Sabi ni Tito Miguel, walang grocery store o pharmacy sa lugar na iyon. Kaya kailangan namin magdala ng lahat ng kakailanganin namin. Habang nag-iimpeke ako, nakita ko ang lumang rosaryo na galing kay Lola. Bigla kong naalala ang mga kwento niya tungkol sa mga aswang at engkanto. Hindi ako naniniwala sa mga iyon noon. Pero ngayon, may kakaibang pakiramdam ako na dapat kong dalhin ang rosaryo. Handa na? Tanong ni Isabela habang nag-aantay sa may pinto. Handa na, sagot ko. Pero hindi ko alam kung para sa sarili ko ba o para sa kanya sinabi ko iyon. Paglabas namin ng apartment, nakita ko ang mga kapitbahay naming nakatingin sa amin. May kakaibang expression sa mga mukha nila. Parang may alam silang hindi nila sinasabi. O baka naman, imagination ko lang iyon. Sa bus terminal, while nag-aantay kami ng bus papuntang Baguio, nakausap namin ang isang matandang konduktor. Nang nabanggit namin ang destinasyon namin, bigla siyang naging seryoso. Barangay Malayo? Tanong niya. Sigurado kayo sa pupuntahan ninyo? Opo. May inherited property kami doon, sagot ko. Umiling-iling siya. Mga iha, maraming taon na akong nagtatrabaho dito. Nakita ko na ang maraming tao na pumunta sa lugar na iyan. Hindi lahat ng umalis doon ay bumalik na pareho. Anong ibig ninyong sabihin, kuya? Tanong ni Isabela. May mga nagbabago doon, bulong niya. May mga nagiging iba. Hindi ko alam kung paano ko i-explain, pero iba ang dating nila pag uwi nila. Bago pa namin siya matanungan ng mga follow-up questions, nag-announce na ang driver na mag-boarding na. Sumakay na kami sa bus, pero hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ng conductor. Sa loob ng bus, habang tumatagal ang biyahe, napansin ko na unti-unting nagbabago ang landscape. Mula sa mga building at busy streets ng Maynila, nagiging mas rural na ang paligid. Mas maraming mga puno, mas mataas ang mga bundok sa horizon. Katrina? Sabi ni Isabela, nakahiga sa balikat ko. Parang natatakot ako. Bakit? Tanong ko, kahit natatakot din ako. Hindi ko alam. May feeling lang ako na hindi tayo dapat pumunta doon.
Parang may nagsisignal sa akin na bumalik na tayo. Napatingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga puno na parang gumagalaw kahit walang hangin. Mga ibon na lumilipad sa mga pattern na hindi ko nakikita sa syudad. At may mga ulap na parang may mga mukha. Imagination lang natin yan, sabi ko kay Isabela. Pero hindi ko siya makonvince dahil hindi ko rin makonvince ang sarili. Pagdating namin sa Baguio, kailangan naming mag-transfer sa isang jeep na pupunta sa mas mataas na bundok. Ang driver ng jeep ay isang matandang lalaki na halos walang salita. Tanging nod lang ang ginawa niya nang sabihin namin ang destinasyon. Habang umaangat kami sa bundok, napansin ko na unti-unting nagbabago ang panahon. Mas malamig na, mas malabo na ang paligid. At may mga tunog na hindi ko familiar, mga sigaw ng mga hayop na hindi ko kilala, mga hangin na parang may mga boses. Malapit na tayo, sabi ng driver. Ang unang salita niya, simula nang sumakay. Pero mga iha, pakinggan ninyo ako. Kapag nandoon na kayo, huwag kayong maniniwala sa lahat ng May mga bagay doon na hindi totoo, pero may mga bagay din na mas totoo kaysa sa inyo. Hindi ko naintindihan ang sinabi niya, pero hindi ko na siya natanong kasi biglang tumigil ang jeep. Nandito na kayo, sabi niya. Lakad na lang kayo sa daan na iyan ng mga 5 kilometro. Makikita ninyo ang bahay ni Miguel sa dulo. Bumaba kami sa jeep kasama ang mga backpack namin. Nagtingin ako sa paligid, puro gubat, malaking mga puno, at isang dirt road na parang walang katapusan. Ang tahimik, pero hindi yung comfortable na tahimik. Yung tahimik na parang may naghihintay. Kaya natin to, sabi ko kay Isabela, pero mas para sa sarili ko. Nagsimula kaming maglakad sa mahabang daan papunta sa hindi namin alam na magiging simula ng pinakakakaibang adventure ng 5 kilometro ang naglakad namin sa dirt road na iyon, pero parang mas mahaba. Ang mga puno sa magkabilang gilid ay nagiging mas malaki at mas mataas habang papasok kami sa gub. May mga ugat na lumabas sa lupa na kailangan naming lakbawan at may mga sanga na halos humahadlang sa daraanan namin. Katrina, tingnan mo yan, sabi ni Isabela, pointing sa mga puno sa kanan namin. Parang may mga nakaukit na mukha sa mga trunk nila. Tiningnan ko ang mga puno na tinuturo niya. Totoo nga, may mga pattern sa bark na parang mga mata, ilong at bibig. Pero baka natural lang na formation. Ganyan naman talaga ang mga matandang puno. Nagkakaroon ng mga lines na parang mukha. Natural formation lang yan, sagot ko. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may nanonood sa amin. Habang naglalakad kami, narinig ko ang tunog ng tubig. May ilog ba sa malapit? Pero hindi ko makita kahit saan. Ang tunog ay parang galing sa lahat ng direksyon. Sa itaas, sa ibaba, sa paligid namin. Naririnig mo ba yan? Tanong ko kay Isabela. Ano? Sagot niya. Wala namang ingay Nakakaiba. Naririnig ko ang tunog ng tubig, pero hindi niya narinig. Baka pagod lang ako dahil sa mahabang lakad. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na paglalakad, nakita na namin ang isang small clearing sa gubat. May nakita kaming isang bahay na gawa sa bambu at nipa, exactly kung paano inilalarawan sa mga old Filipino movies. May makinis na bakuran, may mga halaman sa paligid at may usok na lumalabas sa kusina. Yan na siguro ang bahay ni Tito Miguel, sabi ko. Pero bago pa namin maabot ang bahay, may lumabas na lalaki mula sa harap ng bahay. Matangkad, medyo payat, siguro mga 50 to 60 years old. May mga white hair na sa tingin ko ay premature kasi ang mukha niya ay hindi gaanong matanda. Pero ang mga mata niya may kakaibang expression, parang may malalim na lungkot pero may kasamang takot. Katrina? Isabela? Tanong niya. Lumapit sa amin. Si Miguel ako. Salamat sa pagpunta ninyo dito. Lumapit kami sa kanya at nakipag-handshake. Napansin ko na malamig ang kamay niya at may kakaibang texture. Parang hindi normal na balat. Pero baka dahil sa malamig na panahon sa bundok. Pasok kayo sa bahay, sabi niya. Naghanda ako ng pagkain para sa inyo. Pumasok kami sa bahay niya. Simple lang ang interior, mga wooden furniture, mga banig sa sahig, at isang malaking altar sa sulok na may mga santo at mga Pero, ang nakakagulat, puro mga agimat ang nakasabit sa mga pader. May mga bato, mga dried leaves, mga small na statue, at mga tale na may mga beads. Tito Miguel, sabi ko, tiningnan ang mga agimat. Ano po ang lahat ng mga yan? Proteksyon, sagot niya simply. Kailangan natin ng proteksyon dito sa bundok. Proteksyon sa ano? Tanong ni Isabela. Nag-hesitate si Tito Miguel bago sumagot. May mga entities dito na hindi nakikita sa normal na panahon. Pero kapag gabi na o kapag may special na occasion, lumalabas sila. Napatingin kami sa isa't isa ni Isabel. Entities? Ano ba ang sinasabi niya? Hindi ko po naintindihan, sabi ko. Anong klaseng entities? Mga engkanto, sagot niya. Seryosong seryoso ang mukha. Mga kapre,
mga tikbalang, mga iba pang mga nilalang na nakatira dito sa gubat. Sila ang mga original na residents ng lugar na ito. Tayo lang ang mga visitor. Nakita ko sa peripheral vision na umiling si Isabela. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Tito Miguel. Pero ako, may kakaibang feeling ako na totoo ang sinasabi niya. Pero bakit po kayo nandito kung ganyan ka-dangerous? Tanong. Biglang naging malungkot ang mukha ni Tito Miguel. Umupo siya sa harap namin at huminga ng malalim. Dati, may pamilya ako. Nagsimula siyang magkwento. Asawa ko si Maria at dalawang anak ko, si Paulo at si Carmen. Nakatira kami sa isang town sa baba ng bundok. Normal na buhay, masaya. Tumigil siya sandali. Parang hindi niya alam kung itutuloy niya ang kwento. Ano pong nangyari? Tanong ko softly. 5 taon na ang nakalipas. May malaking bagyo. Hindi ordinaryong bagyo. May kasama siyang mga kakaibang fenomena. May mga ilaw sa kalangitan. Mga tunog na hindi galing sa hangin. Mga tumigil siya, umiling. Hindi ninyo maiintindihan. Subukan niyo pong ikwento, sabi ni Isabela. Baka maintindihan namin. Mula sa bagyo, may mga landslide na nangyari. Pero hindi normal na landslide. Parang may mga force na nag-cause ng mga iyon. Ang bahay namin, kasama ang buong barangay, natakpan ng lupa at mga bato. Lahat ng mga tao doon, wala nang natirang buhay. Nakita ko ang mga mata niya na nagiging glassy. May mga tears na nagsisimula ng pumatak. Ako lang ang nakaligtas, tuloy niya. Nasa bundok ako noon, nangangaso. Nang bumalik ako, wala nang natira sa lugar namin. Lahat ng mahal ko sa buhay, nawala. Tito Miguel, sabi ko, lumalapit sa kanya. Napakasakit noon. Pero bakit kayo nandito sa bundok? Bakit hindi kayo bumalik sa civilization? Hindi ko na kaya, sagot niya. Ang mga tao sa baba, tinatanong nila ako tungkol sa nangyari. Pero paano ko sasabihin na may mga supernatural forces na involved? Hindi nila ako paniniwalaan. Sasabihin nila na baliw na ako. Tumahimik kaming lahat. Nakita ko sa mata ni Isabela na nagiging sympathetic na siya kay Tito Miguel. Ang story niya, kahit may mga kakaibang elemento, ay obviously ramdam namin ang pain sa boses niya. Kaya nandito na ako, tuloy niya. Naging manghihilot ako, albularyo. Tumutulong ako sa mga tao na may mga sakit, mga problema. At the same time, sinusubukan kong intindihin ang mga nangyayari dito sa bundok. Ano pong natuklaas ninyo? Tanong ko. May mga ancient na presence dito, sagot niya. Mga nilalang na nandito, na bago pa dumating ang mga tao. Sila ang mga tunay na nagko-control ng lugar na ito. Minsan, makakagood ka sa kanila. Pero minsan, kapag na-o-offend mo sila, may mga consequences. Nagsimula na akong mag-doubt sa desisyon namin na pumunta dito. Pero hindi ko pa rin completely naniniwala sa mga sinasabi niya. Baka naman trauma response lang niya ito sa nangyari sa pamilya niya. Tito Miguel, sabi ko, yung property na iniwan sa akin ni Tita Esperanza, safe naman po ba doon? Ang plantation, sagot niya. May mga complications doon. Maraming tao na kasing abandoned, kaya naging territory ng mga engkanto. Pero makikita ninyo bukas, may mga tao doon na nakatira temporarily. Anong klaseng tao? Tanong ni Isabela. Isang young man na si Rico at kasama niya si Aling Carmen. Sila ay unique na mga tao. Matagal na silang nandito sa bundok, pero hindi sila permanent residents. Parang nomads. Habang nagkwekwento si Tito Miguel, napansin ko na nagsisimula ng gumabi. At sabay sa pagdilim ng paligid, narinig ko ulit ang mga kakaibang tunog. May mga tawag ng mga ibon na hindi ko kilala. May mga kaluskos sa mga dahon at may mga boses. Pero hindi clear na boses. Parang mga bulungan. Tito Miguel, sabi ko, ano pong mga tunog yan? Nagsisimula na silang lumabas, sagot niya. Kapag gabi na, mas active sila. Kaya nga, may mga agimat ako dito sa bahay. Para sa proteksyon. Biglang may kumatok sa pinto. 3 malakas na katok. Pero kakaiba ang tunog. Hindi parang normal na kamay ang kumatok. Parang may mga kuko. Tumayo si Tito Miguel at kumuha ng 3 maliit na pouch mula sa altar. Isuot ninyo ito sa leeg ninyo, sabi niya. Binigay sa amin ang mga pouch. Mga anting-anting yan. Hindi kayo dapat maglalakad dito nang wala yan. Ano pong laman? Tanong ko, examining ang pouch. Mga sacred na bato, mga blessed na oil, at mga prayers na nakalagay sa maliit na papel. Nakuha ko yan sa mga albularyo sa different na mga lugar. Proven na effective. Hindi ko alam kung maniniwala ako o hindi. Pero dahil sa kakaibang atmosphere ng lugar, sinuot ko na lang ang anting-anting. Si Isabela ay nag-hesitate muna, pero sinuot din niya. May kumatok ulit sa pinto. Ngayong mas malakas na at sumama pa ng mga kakaibang tunog. Parang may mga kalansing na metal, may mga huni ng mga animal na hindi ko kilala. Anong mga yan? Tanong ni Isabela. Obviously scared na. Mga tikbalang,
sagot ni Tito Miguel. Mga creature na kalahati horse, kalahati human. Madalas silang magloko sa mga visitor, magliligaw sa inyo. Palalabasin kayo sa tamang daan. Pero bakit sila nandito? Tanong ko. Baka may nakaalam na may mga bagong tao sa teritoryo nila. Curious lang siguro. O kaya, tumigil siya, nag-isip. O kaya, may ibang reason. Nagsimula na akong magpanic. Ano ba ang ginagawa namin dito? Dapat ba naming bumalik na sa Maynila? Pero gabi na. At sabi ni Tito Miguel, mas dangerous pa raw maglakad sa gabi. Tito Miguel, sabi ko, safe naman po ba tayo dito sa bahay ninyo? Oo, sagot niya. May mga proteksyon ang bahay na ito, pero hindi kayo dapat lumabas hanggang umaga. At kapag matutulog na kayo, huwag kayong makikinig sa mga boses na maririnig ninyo sa labas. Minsan, gagamitin nila ang mga boses ng mga taong kilala ninyo para ma-attract kayo. Napatingin ako kay Isabela. Makikita ko sa mata niya na gusto niya nang umuwi. Pero masyado nang late para bumalik. Kailangan naming magstay dito for the night. Maghapunan na tayo, sabi ni Tito Miguel. Tapos matutulog na kayo. Bukas, pupunta tayo sa plantation. Habang kumakain kami, kwento sa amin ni Tito Miguel kung paano niya nakilala si Tita Esperanza. Sabi niya, napakagandang tao daw si Tita Esperanza, pero may malalim na sadness dahil sa nawalang pamilya. Dito raw sa bundok niya, nahanap ang peace na hinahanap niya. Pero bakit po siya umalis? Tanong ko. Hindi siya umalis, sagot ni Tito Miguel. Namatay siya dito, sa plantation. Natural death naman, old age. Pero bago siya mamatay, sinabi niya sa akin na may paparating daw na kamag-anak niya na magmamana sa property. Ano pong sinabi niya tungkol sa akin? Tanong ko. Sinabi niya na may special na connection ka daw sa lugar na ito, na hindi mo man alam, pero may mga abilities ka na makakatulong sa mga tao dito sa bundok. Anong klaseng abilities? Tanong ni Isabela. Hindi niya sinabi ng malinaw, pero sabi niya, malalaman mo daw kapag dumating ka na dito. Nagsimula na akong mag-feel ng kakaibang pressure sa ulo ko. Parang may mga boses na nagsisimula nang mag-whisper sa tenga ko. Hindi ko maunawaan ang mga sinasabi, pero may kakaibang effect sa katawan ko. Tito Miguel, sabi ko, may naririnig akong mga boses. Biglang naging alerto si Tito Miguel. Anong klaseng boses? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi. Pero parang may mga taong nagsasalita sa malapit sa tenga ko. Nakikinig na sila sa inyo, sagot niya. Gusto nilang makisali sa conversation, pero huwag kayong makikinig. Kapag nakikinig kayo, mas lalong lumalaki ang connection ninyo sa kanila. Pero hindi ko mapigilang makinig. Ang mga boses ay nagiging mas clear. Naririnig ko na ang mga salita. Katrina, halika dito. May ipapakita kami sa iyo. Katrina, tawag ni Isabela. Nakatitig ka sa wala. Anong nangyayari sa iyo? Nag-snap out ako sa trance. Nakita ko na nakatingin sa akin si Tito Miguel at si Isabela na may concern sa mga mukha. Naririnig ko ang pangalan ko, sabi ko. May mga boses na tumatawag sa akin. Mas malakas nga ang connection mo sa kanila, sabi ni Tito Miguel. Siguro dahil dito ka naglilaki ang bloodline mo. Si Esperanza din, may ganyang connection. Kaya niya nakausap ang mga engkanto. Nagsimula na akong mag-realize na may mga bagay na hindi ko naintindihan tungkol sa heritage ko. Bakit hindi niya sinabi si Mama na may ganyang connection ang pamilya namin? Tito Miguel, sabi ko, may mga secrets ba si Tita Esperanza na hindi niya sinabi sa pamilya namin? Marami, sagot niya, pero hindi ko pwedeng sabihin lahat. Kailangan mo munang makita ang plantation. Doon mo mauunawaan kung bakit ka talaga nandito. Habang nag-uusap kami, napansin ko na mas lumalaki ang mga tunog sa labas. May mga kalansing, mga sigaw ng mga animal, at may mga footsteps na malakas. Parang may mga malaking creatures na naglalakad sa paligid ng bahay. Normal ba yan? Tanong ni Isabela, pointing sa mga tunog sa labas. Oo, sagot ni Tito Miguel. Pero ngayong gabi, mas marami sila kaysa usual. Siguro dahil sa presence ninyo. Biglang may sumigaw sa labas. Pero hindi normal na sigaw. May kasamang echo, parang galing sa malawak na kuweba. At ang voice ay familiar, parang boses ni Mama. Katrina, Isabela, lumabas kayo. Nandito ako. Nagtinginan kami. Pero si Mama ay nasa Maynila. Hindi siya pwedeng nandito. Huwag kayong makinig, sabi ni Tito Miguel. Ginagaya nila ang mga boses ng mga taong kilala ninyo. Trap yan, pero ang boses ay nagiging mas malakas. Katrina, bakit hindi mo ako sinasagot? Nandito ako sa labas. Bukas mo ang pinto. Gusto ko nang tumayo at buksan ang pinto. Pero hinawakan ako ni Isabela sa braso. Katrina, hindi yan si Tita, sabi niya. Nasa Maynila si Mama. Hindi siya pwedeng nandito. Pero ang pull ng boses ay napakalaka. Parang may magnetic force na nagtutulak sa akin na tumayo ako at nagsimula ng lumapit sa pinto. Katrina, sigaw ni Tito Miguel. Wag,
pero hindi ko siya narinig. Naririnig ko lang ang boses ni Mama na tumatawag sa akin. Naabot ko na ang door handle nang biglang may humawak sa akin mula sa likod. "Katrina!" sigaw ni Isabela. "Gising!" Nag-snap out ako. Nakita ko na hawak ko na ang door handle at kakakuha ko pa lang ng lakas para buksan ang pinto. Kung hindi ako napigilan ni Isabela, baka nabuksan ko na. "Salamat," sabi ko kay Isabela. Niyakap ko siya. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. "Mas malakas nga ang connection mo sa kanila," ulit ni Tito Miguel. "Kaya dapat mas careful ka. Madaling mamanipulate kanila." Habang nag-uusap kami, biglang tumigil ang lahat ng tunog sa labas. Complete silence. Pero hindi comforting na silence. Parang may naghihintay. "Bakit biglang tahimik?" tanong ni Isabela. "Umalis na siguro sila," sagot ni Tito Miguel. "Pero babalik sila bukas, lalo na kapag pumunta na tayo sa plantation." "Bakit po?" tanong ko. "Kasi doon mas malakas ang presence nila. Ang plantation ay nasa center ng territory nila. At doon din nakatira si Rico at si Carmen." "Sino nga ulit silang dalawa?" tanong ni Isabela. "Makikilala ninyo sila bukas," sagot ni Tito Miguel. "Pero mga iha, mag-ingat kayo sa kanila. Lalo na kay Carmen. Hindi siya normal na tao." "Anong ibig ninyong sabihin?" tanong ko. "Makikita ninyo bukas," sagot niya. "Pero ngayon, matulog na kayo. Kailangan ninyong mag-rest bago pumunta sa plantation. Mahirap ang dadaanan natin." Binigyan niya kami ng mga banig at mga unan. Hindi comfortable na bed, pero sa estado ng katawan namin, kahit saan kami matutulog. "Tito Miguel," sabi ko bago ako humiga. "Tama ba ang desisyon namin na pumunta dito?" Nag-isip siya ng mahabang. "Hindi ko alam, iha, pero ang alam ko, may reason kung bakit nandito. Hindi coincidence na ni-inherit mo ang property. May mga purpose na kailangan ninyong tuparin." "Anong klaseng purpose?" tanong ni Isabel. "Makikita ninyo bukas," sagot niya. "Pero ngayon, matulog na kayo. At tandaan, kahit anong marinig ninyo sa labas, huwag kayong lalabas. Huwag kayong makikinig sa mga boses. At huwag kayong titingin sa mga bintana." Humiga na kami sa mga banig. Si Isabela ay malapit sa akin at makita ko sa mata niya na takot siya. Niyakap ko siya para ma-comfort. "Magiging okay tayo," sabi ko sa kanya. "Bukas lang, makikita na natin ang plantation at pagkatapos nun, makakauwi na tayo." Pero sa loob-loob ko, may feeling ako na hindi magiging simple ang mga mangyayari bukas. May mga bagay na naghihintay sa amin sa plantation at hindi ko alam kung ready ako para sa mga iyon. Sa gitna ng gabi, nagising ako dahil sa mga tunog sa labas. May mga yapak, mga whispers, at may mga voices na tumatawag sa pangalan ko. Pero sinubukan kong hindi makinig, gaya ng sinabi ni Tito Miguel. Pero may isang boses na hindi ko maignore. Boses ni Tita Esperanza. "Katrina," sabi niya, "nandito ako sa plantation. Hintayin mo ako bukas. May mga secrets ako na kailangan mong malaman." At sa boses na yon, nakatulog ako. May mga pangarap ako tungkol sa mga puno na nagsasalita, mga ilaw na sumusunod sa akin, at mga mata na nanonood sa lahat ng ginagawa ko. Bukas, makikita ko na ang plantation at makikilala ko na sina Rico at Carmen. Pero hindi ko pa alam na ang mga makikilala ko doon ay magbabago sa lahat ng naintindihan ko tungkol sa mundo. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa sinag ng araw na tumatagos sa mga butas ng kubol. Narinig ko na ang mga tunog ng kalikasan, mga ibon na umaaraw, mga kaluskos ng mga daga sa atip, at ang tunog ng wind chimes na hindi ko napansin kagabi. "Isabela," ginamit ko para gisingin siya. "Gising na, umaga na." Bumangon siya slowly, obviously hindi pa fully awake. "Totoo ba lahat ng nangyari kagabi?" tanong niya. "O panaginip lang yon?" "Totoo," sagot ko, remembering ang mga kakaibang tunog at ang experience ko sa lahat totoo. Lumabas si Tito Miguel mula sa kanyang kwarto. May bitbit siyang 3 tasa ng kape at mga tinapay. "Magandang umaga, Bati. Kumain na kayo. Mahaba ang lalakarin natin papunta sa plantation." Habang nag-almusal kami, napansin ko na mas relaxed ang atmosphere ngayon. Walang mga nakakatakot na tunog. Walang mga kakaibang present. Parang normal na umaga sa probinsya. "Tito Miguel," sabi ko, "bakit parang iba na ngayon? Kagabi, ang daming mga entities. Pero ngayon, tahimik. Kapag umaga, hindi sila masyadong active," explain niya. "Mas gusto nila ng dilim, pero hindi ibig sabihin na wala sila. Nandyan pa rin sila, nanonood. Kaya dapat careful pa rin tayo." Pagkatapos namin kumain, naghanda kami ng mga gamit para sa paglalakad. Sabi ni Tito Miguel, mga 2 oras daw ang lakad papunta sa plantation. Binigyan niya kami ng mga wooden stick na parang walking poles. "Para sa protection din yan," sabi niya. "May mga blessed na symbols na nakaukit dyan. Kapag may lumapit sa inyong kakaiba, gamitin ninyo yan." Nagsimula kaming maglakad.
Ang daan papunta sa plantation ay mas malaki kaysa sa daan na nilakad namin kahapon. May mga tire tracks pa, meaning may mga sasakyan na nakakapunta dito occasionally. Pero makita mo pa rin na abandoned ang lugar. May mga weeds na tumutubo sa gitna ng daan. May mga fallen branches na hahadlang. Tito Miguel, tanong ko habang naglalakad. Gaano katagal na bang abandoned ang plantation? Mga 3 taon na, sagot niya. Simula nang naging mahirap kay Esperanza na mag-manage. Hindi na siya makagalaw ng maayos at walang mga workers na gustong magstay. Takot silang lahat. Bakit naman? Tanong ni Isabela. Dahil sa mga incidents. May mga workers na biglang nawawala during work hours. May mga nagiging weird na ang behavior after some time. May mga nagsasabing nakakakita sila ng mga tao na hindi naman talaga existing. While naglalakad kami, napansin ko na nagbabago ulit ang landscape. Mula sa dense forest, nagiging mas open na ang space. May mga clearings na makikita mo at may mga old structures na obviously ginawa ng tao. Mga shed na sira na, mga fence na natumba na, mga signposts na hindi na mababasa. Malapit na tayo, sabi ni Tito Miguel. Makikita ninyo na yung plantation sa susunod na hill. Pagkarating namin sa tuktok ng hill, nakita ko na nga ang plantation. Malaki siya. Siguro mga 30 ektarya talaga gaya ng sabi sa mga dokumento. May mga puno ng kape na obviously hindi na na-maintain. May mga old buildings na nakikita ko sa gitna. At may mga fields na tumutubo na ng wild plants. Pero ang nakakagulat, may usok na lumalabas sa isa sa mga buildings. May nakatira nga doon. Yun ang bahay ni Rico at Carmen. Point ni Tito Miguel sa building na may usok. Temporary lang sila doon. Nomads kasi sila. Habang papalapit kami sa plantation, mas napapansin ko na may mga kakaibang detalye. May mga stone formations na obviously hindi natural. May mga carved na symbols sa mga malaking bato. At may mga areas na parang may mga ritual na nangyayari. May mga circles na made of stones. May mga ashes na makikita mo sa ground. Ano yung mga symbols na yan? Tanong ni Isabela, pointing sa mga nakaukit na bato. Ancient na mga markings, sagot ni Tito Miguel. Gawa ng mga unang inhabitants ng area na ito. Hindi human. Hindi human? Ano yon? Aliens? Pero hindi ko na tinanong. Marami na akong nalaman na weird things at hindi ko pa sure kung kaya ko pang mag-process ng mas marami. Pagkalapitan namin sa main building ng plantation, may lumabas na 3 figure. 2 tao at isang aso? Hindi ko sure. May malaking 4-legged na animal na kasama nila pero hindi siya mukhang ordinary na aso. Ang unang tao ay young man, siguro mga 26 years old. Matangkad, medyo dark ang skin. Obviously may indigenous blood. Simple lang ang suot niya, mga worn out jeans at plain na t-shirt. Pero may kakaibang aura siya. Parang may natural na confident pero hindi arrogant. Mas parang connected sa nature. Ang kasama niya naman ay woman siguro mga 40 to 50 years old. Pero ang weird, sobrang payat niya. Hindi normal na payat. Parang skin and bones lang. At ang kulay ng skin niya ay parang grayish. Hindi healthy looking. Pero ang mga mata niya ay very sharp, very alert. Rico! Carmen! Tawag ni Tito Miguel. Nandito na si Katrina at Isabela. Lumapit sa amin si Rico. May ngiti siya pero cautious. Welcome sa plantation, bati niya. Si Rico ako. Ito naman si Aling Carmen. Lumapit din si Carmen pero mas slowly. Pagkalapit niya, nakita ko nang mas malinaw ang kondisyon niya. Hindi lang payat, parang may sakit. Ang mga mata niya ay sunken, ang mga cheeks ay hollow, at ang mga kamay niya ay parang tuyo na tuyo. Kumusta? Bati niya sa akin. Pero ang boses niya ay raspy. Parang hindi siya nakainom ng tubig ng mahabang panahon. Kumusta po? Sagot ko. Pero nag-worry ako sa condition niya. Okay lang po ba kayo? Mukhang may sakit kayo. Matagal nang may sakit si Carmen. Sagot ni Rico para sa kanya. Kaya namin nandito sa bundok, hoping na makakagaling siya dito. Anong klaseng sakit po? Tanong ni Isabela. Hindi namin alam. Sagot ni Carmen. Mga doktor sa baba, hindi nila ma-identify. Sabi nila, wala raw physical na reason for the condition ko. Pero tuloy-tuloy yung pagpayat ko. Habang nag-uusap kami, napansin ko yung animal na kasama nila. Hindi siya ordinary na aso. Mas malaki siya. Parang wolf. At ang mga mata niya ay parang may intelligence. Hindi yung typical na animal eyes. Parang may understanding. Anong animal yan? Tanong ko, pointing sa creature. Si Shadow, sagot ni Rico. Companion namin. Hindi siya ordinaryong aso. Hybrid siya. Kalahati wolf, kalahati iba. Iba? Tanong ni Isabela. Kalahati engkanto, sagot ni Rico simply. Parang normal lang na sagot. Nagtinginan kami ni Isabela. Kalahati engkanto? Ano ba ang mga creatures na ito? Hindi kayo takot? Tanong ko kay Rico. Bakit naman kami matatakot? Sagot niya. Part ng nature ang mga engkanto. Hindi sila masama.
as long as re-respeto mo sila. Si Tito Miguel ay nag-clear ng throat. Rico, Carmen, gusto kong ipakita kay Katrina ang plantation. Siya yung bagong owner. Ah, sagot ni Carmen, tumingin sa akin ng maigi. Ikaw pala yung pamangkin ni Esperanza. Mukha ka nga sa kanya. Nakilala niyo po si Tita Esperanza? Tanong ko. Oo, sagot ni Rico. Mabait na tao si Tita Esperanza. Pinayagan niya kaming magstay dito kahit hindi niya kami kilala. Sabi niya, open ang plantation para sa mga taong nangangailangan ng shelter at mga taong hindi accepted sa normal na society, dagdag ni Carmen. May kakaibang ngiti. Hindi ko naintindihan ang meaning ng sinabi niya, pero hindi ko na tinanong. Pwede ba ninyong ipakita sa amin ang plantation? Sabi ko. Gusto kong makita ang lahat. Sige, sagot ni Rico. Pero may mga areas na hindi safe. Dapat ninyong sundin ang mga rules. Nagsimula kaming mag-tour sa plantation. Ipinakita nila sa amin ang old coffee processing facility, yung mga fields na may mga wild coffee plants, at yung mga structures na ginagamit nila for shelter. Pero habang naglalakad kami, napansin ko na may mga areas na obviously avoid nila. May mga parts ng plantation na hindi nila dinadaan, kahit na mas maikli yung daan doon. Bakit hindi tayo dumadaan doon? Tanong ko, pointing sa isang area na may mga malaking baleti trees. Sacred area yon, sagot ni Rico. Hindi pwedeng pagpasukin ang mga hindi prepared. Anong nangyayari doon? Tanong ni Isabela. Doon nakatira ang mga pinaka-powerful na engkanto sa area na ito, sagot ni Carmen. Sila ang mga naging guardians ng plantation simula pa noong unang panahon. Habang nag-uusap kami, biglang lumapit sa akin si Shadow. Sniff niya yung kamay ko, tapos bigla siyang tumahol. Pero hindi threatening na tahol. Parang may gustong sabihin. Ano daw sabi niya? Tanong ko kay Rico. Sabi niya, may special scent ka, sagot ni Rico. Seriously, hindi ordinary na human scent. May mixed na something else. Something else? Tanong ko. Ano yon? Hindi niya alam, sagot ni Rico. Pero sabi niya, familiar yung scent. Parang may naaamoy na siyang ganyan dati. Biglang naging uncomfortable ako. Ano ba yung mga sinasabi nila? May special scent ako, hindi ordinary na human scent. Ano ibig nilang sabihin? Rico, sabi ni Tito Miguel, pwede ba ninyong ipakita kay Katrina yung main house ng plantation, yung dating tirahan ni Esperanza? Sige, sagot ni Rico. Pero kailangan namin munang mag-prepare. Hindi pwedeng basta-basta lang pumasok doon. Bakit? Tanong ko. Kasi, sagot ni Carmen, hindi pa fully na clear yung spirits ni Esperanza sa house na yon. Nandoon pa rin siya. Ano? Shocked na tanong ni Isabela. Nandoon pa rin si Tita Esperanza. Hindi yung physical niya, explain ni Rico. Yung essence niya, yung spirit. Hindi pa siya ready na mag-move on. Feeling ko magiging overwhelmed na ako sa mga information na natatanggap. Spirits, encantos, special sense, sacred areas. Ano ba ang lugar na ito? Tito Miguel, sabi ko. Totoo ba lahat ng sinasabi nila? Totoo, sagot niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, unusual ang lugar na ito. Pero habang nag-uusap kami, napansin ko na may pagbabago sa expression ni Carmen. Parang biglang naging alert siya. Parang may narinig na hindi namin narinig. Rico, sabi niya kay Rico, may paparating. Ano? Tanong ni Rico. Hindi ko alam, pero malaking presence at hindi familiar. Biglang tumayo si Shadow at nagsimulang mag-growl. Hindi directed sa amin yung growl, pero sa kung saan sa plantation. Ano yon? Tanong ni Isabela. Obviously scared. Hindi ko alam, sagot ni Rico. Pero hindi normal. Usually, wala namang mga bisita dito. Bigla kaming nakarinig ng sound ng vehicle na papalapit. Jeep ata, based sa tunog ng engine. Pero sino naman ang pwedeng pumunta dito? Sabi nila, abandoned ang lugar. Sino kaya yon? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot ni Carmen. Pero may masama akong feeling. Lumabas mula sa mga puno ang isang lumang jeep. Nagpark ito sa harap ng main building ng plantation. May lumabas na isang tao. Lalaki siguro mga 30 to 40 years old. May kakaibang itsura. Hindi ko ma-explain, pero parang may something different sa kanya. Parang may aura na hindi normal. Sino yon? Tanong ni Rico kay Tito Miguel. Hindi ko kilala, sagot ni Tito Miguel. Pero may familiar na something sa kanya. Lumapit sa amin yung bagong dating. May ngiti siya pero hindi comfortable ng ngiti. Parang may hidden agenda. Magandang araw, bati niya sa amin. Si Dario ako. Narinig ko na may bagong owner na ang plantation na ito. Opo, sagot ko. Si Katrina ako. Ikaw po si Dario lang, sagot niya. May business ako dito sa area. May gusto akong i-offer sa inyo. Anong klaseng business? Tanong ni Tito Miguel. Obviously cautious. Buying and selling ng mga properties, sagot ni Dario. May mga clients ako na interested sa plantation na ito. Willing silang mag-offer ng malaking amount.
Hindi po kami interesadong magbenta. Sagot ko agad. Gusto ko munang makita ang lahat bago ako mag-decide. Ah, sagot ni Dario. Pero nakita ko sa mata niya na may disappointment. Pero siguro, pwede naman ninyong i-consider ang offer. Malaking pera yan. Habang nag-uusap kami, napansin ko na may kakaibang reaction si Carmen. Parang nag-i-irritate siya sa presence ni Dario. At si Shadow ay hindi tumitigil sa pag-growl. Carmen, okay ka lang? Tanong ni Rico. Hindi, sagot niya. Napaka-serious ng mukha. May mali sa taong yan. Ano? Tanong ko. Anong mali? Hindi siya ordinary na tao. Bulong ni Carmen sa amin. May kasamang something na hindi maganda. Si Dario ay nakita yata na may pinag-uusapan kami na hindi siya kasali. Pwede ba ninyong ipakita sa akin ang plantation? Tanong niya. Para makita ko kung worth it ba ang offer ng mga clients ko. Hindi. Sagot ni Rico agad. Private property ito. Hindi pwedeng basta-basta lang pumunta ang mga hindi invited. Pero may permit ako. Sagot ni Dario, naglabas ng isang papel. Galing sa local government. Authorized ako mag-survey ng mga property sa area na ito. Tiningnan ni Tito Miguel ang papel. Mukhang legit nga, sabi niya. Pero hindi pa rin pwede. Kailangan munang pumayag si Katrina. Napaisip ako. May permit nga siya. At sinabi niya na may malaking offer ang mga clients niya. Baka naman good opportunity ito para sa amin. Pero may kakaibang feeling ako tungkol kay Dario. Sige, sabi ko finally. Pero kasama namin kayo sa pag-tour. Hindi kayo pwedeng mag-isa. Okay lang sa akin, sagot ni Dario. Malaking ngiti. Nagsimula kaming mag-tour sa plantation kasama si Dario. Pero napansin ko na may kakaibang interest siya sa mga specific na areas. Hindi siya interested sa coffee plants o sa mga building. Mas interested siya sa mga stone formations at sa mga areas na sabi ni Rico na sacred. Ano yung mga bato na yan? Tanong niya, pointing sa mga nakaukit na symbols. Ancient na marking, sagot ni Rick. Obviously, ayaw niya magbigay ng detalye. Pwede ba akong lumapit doon? Tanong ni Dario. Hindi, sagot ni Carmen. Hindi safe doon para sa mga hindi prepared. Pero nakita ko sa mata ni Dario na may determinasyon siyang lumapit sa area na parang may specific na reason kung bakit niya gusto makita yung mga stone formation. Habang naglalakad kami, napansin ko na nagiging mas weak si Carmen. Parang nahihirapan siyang maglakad. At si Shadow ay hindi tumitigil sa pag-growl tuwing malapit si Dario. Carmen, umupo ka muna, sabi ni Rick. Pahinga ka. Umupo si Carmen sa isang malaking bato. Pero habang nakaupo siya, napansin ko na parang may nangyayari sa kanya. Yung grayish color ng skin niya ay nagiging mas pronounced. At yung mga mata niya ay nagiging mas sunken. Ano nangyayari sa kanya? Tanong ko kay Rico. Hindi ko alam, sagot niya, obviously worried. Pero simula nang dumating si Dario, mas naging malala ang kondisyon niya. Si Dario ay nakikinig sa usapan namin. May sakit ba siya? Tanong niya. Oo, sagot ni Rico. Mysterious na condition. Hindi namin alam kung ano. Biglang may kakaibang expression si Dario. Parang may naalala siya o may na-realize. Pwede ba akong mag-examine sa kanya? Tanong niya. May experience ako sa mga traditional na healing. Hindi, sagot ni Rico agad. Ayaw namin ng mga stranger na lumalpit sa kanya. Pero si Carmen ay tumayo bigla. Rico, sabi niya, may kakaibang voice. Hayaan mo siya. Carmen, ano yon? Tanong ni Rico. Hindi ka naman ganyan usually. Hayaan mo lang, ulit ni Carmen. May feeling ako na may alam siya tungkol sa condition ko. Lumapit si Dario kay Carmen. Hinawakan niya ang kamay niya at bigla akong napansin na may kakaibang glow sa mga daliri niya. Hindi obvious, pero makikita mo kung titingnan mo ng maigi. Sabi ni Dario pagkatapos niya i-examine si Carmen. Interesting. Ano? Tanong ko. May nakita ba kayo? May kakaibang energy sa kanya, sagot ni Dario. Hindi normal na human energy. May kasamang something else. Something else? Tanong ni Rico. Ano yon? Hindi ko pa sure, sagot ni Dario. Pero may hunch ako. Kailangan ko lang ng mas maraming information. Habang nag-uusap kami, nagsimula na namang gumabi. At gaya ng naranasan namin kagabi, nagsimula na namang lumabas ang mga kakaibang tunog sa paligid. Mga howl ng mga animals, mga whispers sa hangin, at mga footsteps na hindi mo makita kung saan galing. Dapat na tayong bumalik sa mga shelter, sabi ni Rico. Hindi safe dito kapag gabi na. Pero, sabi ni Dario, pwede ba akong magstay dito sa plantation? May mga further investigation pa akong gustong gawin. Hindi, sagot ni Carmen. May authority sa boses. Hindi safe para sa mga hindi sanay. Pero may mga agimat ako, sagot ni Dario. Naglabas ng mga kakaibang jewelry mula sa bulsa. Protected ako. Nakita ko yung mga jewelry na inilabas niya. Hindi ordinary na jewelry. May mga symbols na nakaukit at may mga stones na parang glowing sa dilim. Ano yang mga yan?
Tanong ko. Traditional na protection charms, sagot ni Dario. Nakuha ko sa mga albularyo sa different parts ng Pilipinas. Pero nakita ko sa mata ni Tito Miguel na may doubt siya sa mga sinasabi ni Dario. Parang may alam siya na hindi niya sinasabi. Tito Miguel, sabi ko, safe ba si Dario dito? Hindi ko alam, sagot niya. Pero mas safe kung bumalik na lahat tayo sa shelter ko. Pero si Dario ay may determinasyon na magstay. Hindi ako aalis, sabi niya. May important na research ako na kailangan kong tapusin dito. Anong klaseng research? Tanong ni Rick. Tungkol sa mga ancient na presence sa area na ito, sagot ni Dario. May mga client ako na interested sa mga historical significance ng lugar. Pero may feeling ako na hindi totoo ang sinasabi niya. May ibang agenda siya. At based sa reaction ni Carmen at ni Shadow, may something talaga na hindi tama sa kanya. Sige, sabi ko finally. Pero responsibilidad mo na ang sarili mo. Hindi namin kayo pwedeng bantayan. Okay lang sa akin, sagot ni Dario. Independent naman ako. Nagsimula na kaming mag-prepare para bumalik sa shelter ni Tito Miguel. Pero bago kami umalis, lumapit sa akin si Carmen. Katrina, bulong niya sa akin. Mag-ingat ka sa taong yan. Hindi siya ordinaryong tao. At may hidden agenda siya na connected sa'yo. Connected sa akin? Tanong ko. Paano? Hindi ko pa alam, sagot niya. Pero may feeling ako na ang presence mo dito ay may kinalaman sa pagdating niya. Parang may nag-inform sa kanya na nandito ka na. Nagsimula na akong mag-worry. Sino kaya ang nag-inform kay Dario? At bakit siya interested sa akin? Habang naglalakad na kami pabalik sa shelter ni Tito Miguel, hindi ko maalis sa isip ko ang mga sinabi ni Carmen. May hidden agenda si Dario na connected sa akin. Pero ano yun? At paano niya nalaman na nandito ako? Tito Miguel, sabi ko habang naglalakad, kilala ba ninyo si Dario? Hindi, sagot. Pero may feeling ako na nakita ko na siya dati. O baka naman may kamukha siya na nakilala. Saan? Tanong ni Isabela. Hindi ko maalala, sagot ni Tito Miguel. Pero may kakaibang aura siya na familiar. Pagkarating namin sa shelter, nag-dinner kami. Pero buong dinner, hindi ko maalis sa isip ko si Dario. Ano kaya ang ginagawa niya ngayon sa plantation? At totoo ba ang sinabi niya na protected siya ng mga agimat? Tito Miguel, sabi ko, yung mga agimat na ipinakita ni Dario, effective ba yon? Depende, sagot niya. May mga authentic na agimat. Pero may mga fake din. Hindi mo alam kung alin ang totoo. Paano mo malalaman kung authentic? Tanong ni Isabela. Sa effect, sagot ni Tito Miguel. Kapag authentic, makikita mo sa mga reaksyon ng mga supernatural beings. Kapag fake, walang effect. Habang nag-uusap kami, biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa direction ng plantation. Parang may sumigaw, pero hindi human na sigaw. Mas parang may creature na nag-roar. Ano yon? Tanong ko. Hindi ko alam, sagot ni Tito Miguel. Pero nakita ko sa mata niya na may idea siya. May nangyayari ba kay Dario? Tanong ni Isabela. Tingnan natin bukas, sagot ni Tito Miguel. Hindi safe na pumunta doon ngayon. Pero sa loob-loob ko, may feeling ako na may nangyayari na sa plantation. At may kinalaman yun kay Dario. Hindi ko lang alam kung victim siya o may kasalanan siya sa nangyayari. Sa gitna ng gabi, nagising ako dahil sa mga tunog na mas malakas kaysa kagabi. May mga howl, mga roar, at may mga voice na parang nag-argue. Pero hindi human voices. Mas parang mga voices ng mga creatures na hindi ko kilala. At sa gitna ng mga tunog na yon, narinig ko ang voice ni Dario na tumatawag ng tulong. Pero may kasamang something sa voice niya na nagiging hindi normal. Parang may mix ng takot at excitement. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa plantation. Pero may feeling ako na bukas, makikita namin ang consequences ng desisyon ni Dario na magstay doon. At may feeling din ako na connected yun sa mga secrets na hindi pa namin alam tungkol sa plantation, kay Tita Esperanza, at sa mga mysterious na presence sa area na ito. Kinaumagahan, nagising kami sa malakas na katok sa pinto. Hindi yung normal na katok, mabilis at desperado. May urgency na hindi comfortable. Tito Miguel, buksan ninyo! Boses ni Rico. Emergency! Tumayo agad si Tito Miguel at binuksan ang pinto. Nakita namin si Rico na haggard, pawis na pawis, at may mga cuts sa mga braso. Ano nangyari? Tanong ni Tito Miguel. Si Carmen, sagot ni Rico, nahihirapan huminga. Nawala siya kagabi. Hindi ko siya mahanap kahit saan. Ano? Shocked na tanong ko. Paano siya nawala? Hindi ko alam, sagot ni Rico. Kagabi, natulog kami sa kubo namin sa plantation. Pero nang nagising ako, wala na siya. Hinanap ko siya sa buong plantation pero walang trace. Napatingin kami sa isa't isa. Kagabi, narinig namin ang mga malakas na tunog mula sa plantation. May nangyari nga doon. Si Dario? Tanong ni Isabel. Nandun ba siya? Yun din ang weird, sagot ni Rico. Hindi ko siya nakita. Pero ang kubo niya, sira.
Parang may sumampal na malaking force. Agad kaming nag-prepare para pumunta sa plantation. May feeling ako na connected ang disappearance ni Carmen sa presence ni Dario. Rico, sabi ko habang naglalakad kami, may nakita ka bang mga marks? Mga footprints? Anything na pwedeng clue? May mga weird na marks, sagot niya. Pero hindi normal na foot, mas malaki. At may mga additional na marks na parang may mga claws. Claws? Anong klaseng creature ang may claw? Pagkarating namin sa plantation, nakita namin agad ang sira ni Dario's temporary shelter. Hindi lang sira, destroyed. Parang may malaking creature na sumama sa structure. May mga scratch marks sa mga wooden posts. May mga ashes na kumalat sa paligid. At may mga weird na stains sa ground. Ano yung mga stains na yan? Tanong ni Isabela. Hindi ko alam, sagot ni Rico. Pero hindi dugo. May iba pang kulay. Tiningnan ko ang mga stains. May kakaibang kulay, parang purple mixed with black. At may kakaibang smell. Hindi ordinary na smell. Parang may chemical, pero organic din. Tito Miguel, sabi ko, nakita ninyo na ba ang ganitong stains dati? Lumapit si Tito Miguel at nag-examine ng mga stains. Nakita ko sa mukha niya na may naalala siya. Nakita ko na ito dati, sabi niya slowly. Noong may mga incidents pa sa plantation, before ni Esperanza, mag-decide na mag-retire. Anong klaseng incidents? Tanong ko. May mga workers na nawawala. At tuwing may mawawala, may ganitong mga stains na naiwan sa lugar na huli silang nakita. Nagsimula na akong magpanic. Ibig ninyo bang sabihin, si Carmen? Hindi ko alam, sagot ni Tito Miguel. Pero may pattern na nangyayari dito at usually may connection sa mga bagong presences sa plantation. Bagong presences? Tanong ni Rico. Ibig ninyo bang sabihin si Dario? Possibly, sagot ni Tito Miguel. Pero may iba pang possibility. Yung presence ninyo dito, lalo na ni Katrina, ay nag-trigger ng mga events na matagal nang natutulog. Habang nag-uusap kami, biglang may lumabas na figure mula sa mga puno. Pero hindi tao. May shape ng tao, pero mas matangkad. At may mga features na hindi normal. May mga sungay sa ulo, may mga claws sa kamay. At ang mga mata ay may weird na glow. Ano yon? Whisper ni Isabela. Tikba lang, sagot ni Rico. Pero bakit galing siya sa sacred area? Hindi sila lumalapit doon usually. Lumapit sa amin ang tikbalang. Pero hindi aggressive ang approach niya. Parang may gustong sabihin. Sino sa inyo si Katrina? Tanong niya. May boses na hindi completely human. May echo. Parang galing sa malaking space. Ako! Sagot ko. Kahit natatakot ako. May message ako para sa iyo mula kay Carmen. Sabi ng tikbalang. Nakita ninyo si Carmen? Tanong ni Rico agad. Nakita ko siya kagabi. Sagot ng tikbalang. Pero hindi siya ordinaryong tao. May nalaman ako tungkol sa kanya na hindi ninyo alam. Ano? Tanong ko. Si Carmen ay aswang. Sagot ng tikbalang, simply. Nagtinginan kami lahat. Aswang? Si Carmen? Imposible, sagot ni Rico. Kasama ko siya ng maraming taon. Hindi siya aswang. Hindi ka aware, sagot ng tikbalang. Kasi hindi kanya gustong saktan. Pero kagabi, may nangyari na nag-force sa kanya na mag-reveal ng true nature niya. Ano bang nangyari? Tanong ni Tito Miguel. Si Dario, sagot ng tikbalang. Hindi siya ordinaryong tao din. Siya ay aswang din, pero mas powerful. At ginamit niya ang presence ninyo dito para ma-weaken si Carmen. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi. Si Dario ay aswang? At si Carmen din. Pero paano? Aswang ba talaga ang mga yon? Saan si Carmen ngayon? Tanong ni Rico. Nandoon siya sa sacred area, sagot ng tikbalang. Pero dying na siya. Si Dario ay kumukuha ng life force niya para sa sarili niya. Bakit? Tanong ko. Kasi si Carmen ay may hawak na bato ng kapangyarihan, sagot ng tikbalang. Isang ancient stone na nagbibigay ng immortality sa mga aswang. Si Dario ay gustong makuha yung stone na yon. Bato ng kapangyarihan, tanong ni Isabel. Ancient artifact, explain ng tikbalang. Ginawa ng mga unang inhabitants ng lugar na ito. Nagbibigay ito ng malaking power sa mga supernatural being. Pero may price. Anong price? Tanong ko. Yung current holder ay kailangan mag-sacrifice ng sarili niya para ma-transfer ang power sa susunod na holder. Sagot ng tikbalang. Biglang naintindihan ko. Si Dario ay gusto makuha ang power ni Carmen. Kaya niya ginawa ang lahat para ma-weak. Pero bakit niya ginagawa yon? Tanong ni Rico. Kasi may bigger plan siya. Sagot ng tikbalang. Hindi lang si Carmen ang target niya. Si Katrina din. Ako? Shocked na tanong ko. Bakit ako? Kasi ikaw ay may special bloodline. Sagot ng tikbalang. Hindi ka ordinary na human. May aswang blood ka na galing sa lineage ni Esperanza. Ano? Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Aswang blood? Imposible. Totoo, sagot ng tikbalang. Si Esperanza ay half aswang. Kaya niya nakakausap ang mga supernatural beings dito sa plantation. At yung blood na yon, na-inherit mo.
Nagsimula na akong mag-feel ng overwhelming emotions. Aswang blood? Ibig bang sabihin, hindi ako completely human? Pero, tuloy ng tikbalang, si Dario ay gusto kanya ma-convert into full aswang para magaging vessel ka ng stolen power ni Carmen. Gagawin kanyang reyna ng dilim sa plantation na ito. Reyna ng dilim? Tanong ni Isabela. Isang powerful na position sa supernatural hierarchy, explain ng tikbalang. Kapag naging reyna ng dilim si Katrina, magiging slave ng will niya ang lahat ng supernatural beings sa area na ito, including kami. Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko sa mga information na natatang. Parang ang dami kong nalaman sa loob ng ilang minuto na completely nagbago ang understanding ko sa sarili ko. Paano natin pwedeng ma-stop si Dario? Tanong ni Rico. Kailangan ninyong pumunta sa sacred area, sagot ng tikbalang. Pero delikado. Si Dario ay mas powerful na ngayon kasi nakukuha na niya ang power ni Carmen. Pero may chance pa ba na ma-save si Carmen? Tanong ko. May chance, sagot ng tikbalang. Pero kailangan mo ng help ng iba pang supernatural beings. At kailangan mo ring mag-accept ng aswang heritage mo. Hindi, sagot ko agad. Ayaw ko maging aswang. Hindi ka naman magiging full aswang, explain ng tikbalang. Pwede mo lang gamitin ang abilities mo temporarily para ma-fight si Dario. Habang nag-uusap kami, biglang may narinig kaming malaking roar mula sa direction ng sacred area. Mas malakas kaysa sa mga narinig namin kagabi. Ano yon? Tanong ni Isabela. Si Dario, sagot ng tikbalang. Tapos na niya ma-absorb ang life force ni Carmen. Mas powerful na siya ngayon. Bigla naming nakita na may malaking dark cloud na nagsimula mula sa sacred area. Pero hindi ordinary na ulap. May kulay na purple at black. At may mga lightning na may weird na kulay. Anong nangyayari? Tanong ni Rico. Nag-transform na si Dario into his true form. Sagot ng tikbalang. Alpha aswang na siya ngayon. Mas powerful kaysa sa lahat ng aswang sa area na ito. Gaano ka powerful? Tanong ni Tito Miguel. Pwede niya na kaming kontrolin lahat. Sagot ng tikbalang. Lahat ng mga supernatural beings dito, magiging slaves niya. At pwede na niya ring ma-convert si Katrina. Nagsimula na akong ma-realize na may mas malaking danger kami ngayon. Hindi lang si Carmen ang nasa risk. Lahat kami. Ano ang pwede nating gawin? Tanong ko. May isang paraan, sagot ng tikbalang. Pero delikado. Ano yon? Tanong ni Rico. Kailangan mong magpaturo kay Carmen kung paano mo gagamitin ang aswang abilities mo, sagot ng tikbalang. Pero kailangan mo munang makarating sa kanya bago siya tuluyang mamatay. Pero paano ako makakarating sa sacred area? Tanong ko. Sabi ninyo, nasa control na ni Dario yon. May iba pang way, sagot ng tikbalang. May underground tunnels dito sa plantation na hindi alam ni Dario. Ginawa ng mga ancient inhabitants. Pwede kayong dumaan doon. Underground tunnels? Tanong ni Isabela. Oo, sagot ng tikbalang. Pero delikado din. May mga guardians doon na hindi friendly sa humans. Kailangan ninyo ng special na protection. Si Tito Miguel ay lumapit sa amin. May mga emergency agimat ako na pwede ninyong gamitin, sabi niya. Pero hindi ko guarantee na enough yon. Wala na tayong choice, sabi ko. Kailangan nating itry. Katrina, sabi ni Isabela, hawak sa braso ko. Sure ka ba? Baka mas dangerous pa ito. Hindi natin pwedeng iwan si Carmen, sagot ko. At kung totoo ang sinasabi ng tikbalang, hindi lang si Carmen ang nasa danger. Lahat tayo. Sige, sagot ni Rico. Sama ako sa inyo. Hindi ko pwedeng iwan si Carmen. At ako din, dagdag ni Tito Miguel. May responsibilidad ako sa plantasyon na ito. Si Tikbalang ay nagturo sa isang area na may mga malaking balete trees. Doon ang entrance ng tunnels, sabi niya. Pero once na pumasok kayo doon, hindi ko na kayo pwedeng matulungan. May sariling rules ang underground area. Nagsimula kaming maglakad papunta sa area na tinuro niya. Pero habang papalapit kami, nagsimula na akong mag-feel ng kakaibang sensations. Parang may mga voices na nagsisimula ng mag-whisper sa tenga ko. Pero ngayon, mas clear na ang mga voices. Katrina, halika sa amin. Kailangan ka namin. Naririnig ninyo ba yon? Tanong ko sa kanila. Ano? Tanong ni Rico. Mga voices na tumatawag sa akin. Ah, sagot ng tikbalang. Nagsisimula na silang mag-call sa aswang side mo. Normal yan. Pero huwag mong sundin lahat ng sinasabi nila. Pagkarating namin sa balete trees, nakita namin ang entrance ng tunnels. Hindi obvious. Parang natural na formation lang ng mga ugat ng puno. Pero may dark opening na malaki enough para sa isa taong makapasok. Diyan na kayo papasok, sabi ng tikbalang. Pero remember, may mga guardians doon na hindi human. Huwag kayong makikipag-fight sa kanila. Respeto lang. Binigay sa amin ni Tito Miguel ang mga emergency agimat niya. May mga maliit na pouch na may weird na contents. May mga bracelet na may carved na symbols.
At may mga oil na may weird na smell. Gamitin ninyo yan kapag may emergency, sabi niya. Pero hindi yan unlimited. May limited na uses lang. Pumasok na kami sa tunnel. Madilim, pero may weird na glow na galing sa mga walls. Parang may mga minerals na naturally luminescent. Ang tunnels ay mas laki kaysa sa in-expect namin. At obviously man-made. May mga carvings sa walls na similar sa mga nakita namin sa surface. Gano kaya katagal itong tunnels? Tanong ni Isabela. Ancient, sagot ni Rico. Pre-colonial times pa ata. Baka nga pre-human civilization pa. Habang naglalakad kami sa tunnels, nagsimula na akong mag-notice ng mga kakaibang effects sa katawan ko. Mas clear na ang mga voices na naririnig ko. Mas enhanced ang senses ko. At may kakaibang strength na nagsisimula na sa muscles ko. Katrina, sabi ni Rico, may kakaiba sa iyo. Ano? Tanong ko. Nagbabago ang kulay ng mata mo, sagot niya. From brown, nagiging parang golden na. Tumingin ako sa reflection ko sa metal na nasa bracelet. Totoo nga, may kakaibang glow ang mga mata ko. Normal ba yon? Tanong ni Isabel. Normal para sa mga aswang na nagsisimula ng mag-awaken ng abilities, sagot ni Rico. Paano mo alam? Tanong ko. Kasi, sagot ni Rico, huminga ng malalim. Hindi rin ako ordinary na human. May Encanto blood ako, half capre. Ano? Shocked kami lahat. Kaya ko nakakausap ang mga supernatural beings, explain niya. At kaya ko nakikita ang mga things na hindi nakikita ng normal na humans. Ibig bang sabihin, lahat tayo ay may supernatural blood? Tanong ni Isabela. Hindi ko alam tungkol sa inyo, sagot ni Rico. Pero si Katrina, definitely. Si Tito Miguel, may shamanic abilities. At ako, may Encanto blood. Habang nag-uusap kami, biglang may lumabas na figure sa harap namin. Malaking creature na parang cross between human at tree. May mga branches sa katawan, may mga leaves sa ulo, at may mga glowing na eyes. Sino kayo? Tanong niya. May boses na parang wind sa mga dahon. Mga visitor, sagot ni Rico. Kailangan naming dumaan para sa emergency. May permit kayo? Tanong ng creature. Wala, sagot ni Tito Miguel. Pero emergency ito. May buhay na nakataya. Tumingin ang creature kay Katrina. Ah, sabi niya. May aswang blood ka. Pwede ka dumaan. Pero yung mga kasama mo, may bayad. Anong klaseng bayad? Tanong ko. Memory, sagot ng creature. Isang important memory mula sa bawat isa sa kanila. Memory? Tanong ni Isabela. Anong memory? Ang pinaka-precious memory ninyo, sagot ng creature. Yung memory na pinaka-meaningful sa buhay ninyo. Nagtinginan kami. Ang pinaka-precious memory, yun ay sobrang valuable para sa amin. Kailangan ba talaga? Tanong ni Rico. Yun ang rule, sagot ng creature. Walang exception. Sige, sabi ko. Gagawin namin. Katrina, sabi ni Isabela. Sure ka ba? Wala tayong choice, sagot ko. Kailangan nating masave si Carmen. Lumapit ang creature sa bawat isa sa amin at hinawakan ang mga ulo namin. May kakaibang sensation, parang may kumukuha ng something sa utak. At pagkatapos niya, may feeling na may nawala. Tapos na, sabi ng creature. Pwede na kayong dumaan. Pero remember, hindi kayo pwedeng bumalik dito. One-way passage lang ito. One way? Tanong ni Tito Miguel. Paano kami makakabalik? May ibang way, sagot ng creature. Pero hindi ko pwedeng sabihin. Hanapin ninyo. Nagsimula na kaming maglakad ulit sa tunnels. Pero may feeling ako na may nawala sa akin. May memory na hindi ko na ma-access. Pero hindi ko maalala kung ano yon. May naramdaman din ba kayong nawala? Tanong ko sa kanila. Oo, sagot ni Rico. May memory na hindi ko na maalala. Pero hindi ko alam kung ano. Same, dagdag ni Isabela. Habang naglalakad kami, nagsimula na akong ma-feel na mas malapit na kami sa destination. May mas malakas na pull na naramdaman ko at mas clear na ang mga voices na tumatawag sa akin. Malapit na tayo, sabi ko sa kanila. Paano mo alam? Tanong ni Rico. May feeling ako, sagot ko. Parang may magnetic pull. Pagkatapos ng mahigit 30 minutong paglalakad sa tunnels, nakita namin ang isang malaking opening. May light na lumalabas doon, pero hindi natural na sunlight. May kakaibang kulay, parang purple mixed with white. Yan na yata ang sacred area, sabi ni Tito Miguel. Lumabas kami sa opening. Nakita namin ang isang clearing na mas malaki kaysa sa in-expect namin. May malaking balay tree sa gitna. May mga stone formations sa paligid. At may mga carved na symbols sa lahat ng surfaces. At sa gitna ng lahat, nakita namin si Carmen. Pero hindi na siya yung Carmen na nakilala namin. Naging mas payat pa siya at may kakaibang glow sa katawan niya. Parang may energy na nilalabas. At sa tabi niya, nakita namin si Dario. Pero hindi na rin siya yung Dario na nakilala namin. Mas matangkad na siya. May mga claws sa kamay, may mga fangs sa bibig, at may mga dark wings sa likod. Welcome,
sabi ni Dario nang nakita niya kami. Perfect timing. Kakatapos ko lang ma-absorb ang power ni Carmen. Bitawan mo siya, sigaw ni Rick. Hindi pwede, sagot ni Dario. Kailangan ko ng power niya para sa next phase ng plan ko. Anong next phase? Tanong ko. Converting you into my Dark Queen, sagot ni Dario. May malaking ngiti. At pagkatapos nun, will rule lahat ng supernatural beings sa buong region na ito. Nakita ko si Carmen na nakaupo sa isang malaking bato. Halos wala ng energy, pero conscious pa rin. Carmen, tawag ko. Okay ka pa ba? Katrina, sagot niya. Mahina ang boses. Nandito ka na. Kailangan mo nang malaman ang totoo tungkol sa sarili mo bago magawa ni Dario ang gusto niya. Ano? Tanong ko. Hindi ka lang may aswang blood, sabi ni Carmen. May special ability ka na pwedeng makounter ang power ni Dario, pero kailangan mo munang mag-fully embrace ng heritage mo. Paano? Tanong ko. Accept mo ang aswang side mo, sagot ni Carmen. At gamitin mo ang power ng plantation na ito. Connected kayo ni Esperanza sa land na ito. Si Dario ay nagtawa ng malakas. Too late na yan, sabi niya. Mas powerful na ako ngayon. Hindi ninyo ako pwedeng ma-stop. Pero habang nagsasalita siya, napansin ko na may mga shadows na nagsisimula nang magagather sa paligid namin. Hindi ordinary na shadows. May mga mata, may mga claws, at may mga intentions. May mangyayari na naman. At may feeling ako na mas dangerous pa ito kaysa sa lahat ng naranasan namin. Ang mga shadows na nagsisimula ng mag-gather ay hindi lang ordinary shadows. May mga mata silang gumagalaw, may mga tentacles na lumalabas sa kanila, at may mga mouth na may mga ngipin. Parang mga demon na galing sa pinaka-dark na part ng supernatural world. Ano yang mga yan? Tanong ni Isabela, obviously scared. Mga summon ni Dario, sagot ni Carmen. May konting authority pa rin sa boses, kahit weak na siya. Ginagamit niya ang stolen power ko para makontrol ang mga dark entity. Si Dario ay naglakad papalapit sa amin. Ang mga wings niya ay nag-spread para magmukhang mas intimidating. Katrina, sabi niya, ang boses ay may multiple tones na parang may ibang creature na nagsasalita din. Hindi mo na kailangan mag-resist. Embrace mo na ang destiny mo. Maging reyna ng dilim ka na. Hindi, sagot ko agad. Hindi ako magiging puppet mo. Hindi puppet, sagot ni Dario. Queen, may sarili kang power, pero under my guidance, mas powerful pa tayo. Pero habang nagsasalita siya, may naramdaman akong kakaibang energy na tumatakbo sa katawan ko. Yung golden glow sa mga mata ko ay nagiging mas bright at may kakaibang strength na nagsisimula sa mga muscles ko. Katrina, tawag ni Carmen, lumapit ka sa akin. May ibibigay ako sa iyo. Subukan kong lumapit kay Carmen, pero hinarangan ako ng mga shadows. May mga claws sila na sumubok mag-scratch sa akin. Pero biglang may lumabas na golden light mula sa katawan ko na nag-repel sa kanila. Interesting, sabi ni Dario. Mas mabilis pa sa in-expect ko ang awakening ng powers mo. Anong nangyayari sa akin? Tanong ko. You're becoming who you're meant to be, sagot ni Carmen. Pero kailangan mo pa ng guidance para makontrol mo yan. Si Rico ay biglang tumayo at nag-transform din. Yung normal na human appearance niya ay nagbago. Nagiging mas matangkad siya, may bark-like texture ang skin niya, at may mga small branches na tumutubo sa mga braso niya. Half kapre ka nga, sabi ni Tito Miguel. Oo, sagot ni Rico. At may abilidad akong makipag-communicate sa mga spirits ng mga puno. Tumingin siya sa malaking balete tree sa gitna ng sacred area. At may katulong ako dito. Biglang gumalaw ang balete tree. Hindi normal na galaw dahil sa hangin. Mas parang may consciousness. Ang mga branches niya ay nagsimula ng mag-extend. At ang mga ugat niya ay nagsimula ng lumabas sa lupa. Ano yan? Tanong ni Dario. May konting takot sa boses. Spirit ng plantation, sagot ni Rico. Si Esperanza ay naging part ng tree na yan after she died. At ngayon, gusto niyang protektahan si Katrina. Biglang may lumabas na figure mula sa bark ng balete tree. Translucent, pero makikita mo pa rin ang features. Si Tita Esperanza, pero mas young-looking at may ethereal na glow. Katrina, sabi niya, ang boses ay parang wind sa mga dahon. Anak ko, nandito ako para tulungan ka. Tita Esperanza, tawag ko. Totoo ba lahat ng sinasabi nila tungkol sa akin? Totoo. Ikaw ay descendant ng isang ancient na bloodline na may connection sa spiritual world. Hindi ka ordinary na aswang. May special ka na abilidad na pwedeng mag-balance between light at dark. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Most aswang ay purely dark entities, explain niya. Pero ikaw, may hybrid ka na blood. Pwede mong gamitin ang dark powers without becoming evil. At pwede mo ring gamitin ang light powers para ma-counter ang mga evil entities. Si Dario,
ay naging mas aggressive. Enough na yan! Sigaw niya. Hindi ko papalampasin na ma-influence ninyo si Katrina. Lumipad siya papunta sa amin. Ang mga claws niya ay nag-extend para mag-attack. Pero si Rico ay agad nag-summon ng mga branches mula sa balete tree para i-block siya. Katrina! Sigaw ni Carmen. Lumapit ka sa akin. May ibibigay ako sa iyo. Tumakbo ako papunta kay Carmen. Ang mga shadows ay sumubok ulit na harangan ako. Pero mas malakas na ngayon ang golden light na lumalabas sa katawan. Natutunaw sila tuwing tatama sa kanila ang light. Pagkarating ko kay Carmen, nakita ko na may hawak siyang isang small na kristal. Dark purple ang kulay, pero may mga veins na golden. Ito ang bato ng kapangyarihan, sabi. Ginagamit ko ito to sustain ang life ko for the past century. Pero ngayon, kailangan mo na nito. Century? Shocked na tanong ko. Ilang taon ka na? 153 years old, sagot niya. Naging aswang ako nung 18 pa ako. Pero ginamit ko ang stone na ito para hindi maging evil. White magic lang ang ginagamit ko. Pero bakit mo ibibigay sa akin? Tanong ko. Kasi ikaw lang ang may abilidad na gamitin ito ng hindi makorrupt, sagot niya. At kailangan mo ng power para ma-defeat si Dario. Binigay niya sa akin ang crystal. Pagkahawak ko doon, may mga visions na biglang pumasok sa utak ko. Nakita ko ang history ng plantation, ang mga ancient rituals na nangyari dito, at ang mga powers na connected sa place na ito. Ano yung nakikita mo? Tanong ni Isabela. History ng lugar na ito, sagot ko. May mga ancient beings na nagtayo ng sacred site na para mag-maintain ng balance between light at dark. At si Tita Esperanza ay naging guardian ng site after she died. At ngayon, ikaw na ang susunod na guardian, dagdag ni Tita Esperanza. Pero si Dario ay hindi tumitigil sa pag-attack. Gumamit siya ng mga shadow creatures para ma-distract sina Rico at Tito Miguel at lumipad siya directly towards me. Give me that stone, sigaw niya. Pero pagkalapit niya sa akin, may kakaibang nangyari. Yung crystal na hawak ko ay nagsimula ng mag-glow ng mas malakas. At yung golden light sa katawan ko ay naging mas intense. Hindi mo yan pwedeng gamitin, sigaw ni Dario. Para sa aswang lang yan. Pero ako ay aswang, sagot ko. Pero hindi yung kind na gusto mo. Biglang may lumabas na blast of light mula sa crystal. Hindi ordinary na light. May kasamang energy na nag-dispel sa lahat ng shadow creatures ni Dario. At si Dario mismo ay na-push backward. Impossible! Sigaw niya. Paano mo nagawa yan? Kasi she's not fighting alone, sagot ni Tita Esperanza. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Katrina, gamitin mo ang connection mo sa land na ito. Feel mo ang energy ng lahat ng spirits na nandito. Ay ginawa ko ang sinabi niya. Nag-concentrate ako sa pakiramdam ng lupa sa ilalim ng mga paa ko, sa energy ng mga puno sa paligid, at sa presence ng mga spirits na nandito sa sacred air. Biglang may naramdaman akong massive energy na tumatakbo through my whole body. Hindi lang galing sa crystal, galing din sa land, sa mga puno, sa mga ancient stones, at sa mga spirits na nandito. Wow! Sabi ni Rick. Nakikita ako ang energy mo. Sobrang powerful. Ano bang nangyayari? Tanong ni Isabela. She's tapping into the collective spiritual energy ng plantation, explain ni Tita Esperanza. Yan ang true power ng mga guardians ng lugar na ito. Si Dario ay nag-realize na nasa disadvantage na siya. Hindi ka pa ready para sa ganyang power, sigaw niya. Mamamatay ka sa overload. Hindi, sagot ni Carmen, kasi may proper guidance siya at may tamang intention. Pero si Dario ay hindi sumusuko. Nag-transform siya into an even more monstrous form. Nagiging mas malaki siya. May multiple arms na, may mas malaking wings, at may mga additional heads na may kanya-kanyang consciousness. Kung hindi ko makukuha si Katrina, sigaw niya, wawalasin ko na lang ang lahat. Nagsimula siyang mag-release ng massive dark energy na nag-threaten sa structural integrity ng sacred area. Ang mga bato ay nagsimula ng mag-crack, ang mga puno ay nagsimula ng ma-wither, at ang lupa ay nagsimula ng mag-shake. He's going to destroy the entire plantation, sigaw ni Rico. Hindi natin pwedeng palampasin yan, sabi ni Tita Esperanza. Katrina, kailangan mo na siyang i-stop, but you need to be careful. Kapag sobrang ginamit mo ang power, pwede kang makonsume ng dark side. Anong gagawin ko? Tanong ko. Use mo ang light energy para ma-purify siya, sagot ni Carl. Hindi mo siya kailangan patayin. I-convert mo lang siya back into normal aswang para hindi na siya naging threat. Paano? Tanong ko. Focus ka sa crystal, sagot ni Tita Esperanza. At channel mo ang collective light energy ng lahat ng good spirits na nandito, including mine. Ginawa ko ang sinabi niya. Nag-concentrate ako sa crystal at sa positive energy na nararamdaman ko mula sa mga spirit. Nagsimula akong mag-channel ng massive light energy.
Pero habang ginagawa ko yon, may naramdaman din akong pull towards the dark side. Yung aswang blood ko ay gustong makorrupt ng power. May mga voices na nagsisimula nang mag-whisper sa tenga ko na mag-embrace ng dark energy. Katrina, tawag ni Isabela, nakikita ko na may nagbabago sa'yo. Yung golden glow mo ay may kasamang black lines na. Totoo, may internal conflict na nangyayari sa akin. Yung light at dark energies ay nagfa-fight for dominance sa katawan ko. Fight it! Sigaw ni Carmen. Remember kung bakit mo ginagawa ito. Para sa mga taong mahal mo. Nag-concentrate ako sa mga memories ko with Isabela, sa love na naramdaman ko para sa family ko, at sa responsibility na naramdaman ko towards the spirits na nandito. Biglang naging stable ang light energy ko. Yung dark lines ay nawala at purely golden na ulit ang glow ko. Now, sigaw ni Tita Esperanza, release mo na ang purification energy. Nag-release ako ng massive blast of light energy directed kay Dario. Pero hindi destructive na energy, purifying energy na designed para ma-cleanse ang corruption sa kanya. Tumama ang energy kay Dario at nagsimula siyang mag-scream. Pero hindi scream of pain, scream of release. Nakita ko na nagsisimula nang mag-disappear ang multiple heads niya, yung extra arms ay nagiging normal, at yung monstrous features ay nagiging human ulit. Anong ginawa mo sa akin? Tanong niya. Pero walang anger sa boses, may confusion lang. I purified you, sagot ko. Hindi na ikaw yung corrupted version of yourself. Nakita ko sa mga mata niya na nag-clear ang consciousness niya. Parang nagising siya mula sa mahabang night. Oh my God, sabi niya. Ano bang ginawa ko? Nakita ko lahat ng ginawa ko, pero parang hindi ako yung nag-control. You were corrupted by stolen dark energy, explained ni Carmen. Pero ngayon, back to normal ka na. Pero si Carmen, sabi ko, tiningin sa kanya, dying ka pa rin. Hindi ba pwedeng i-transfer back sa'yo ang life force mo? Hindi na, sagot niya. Too much na ang na-drain. Pero okay lang. Ready na ako mag-move on. Hindi, sabi ni Rico. May paraan pa. Ano? Tanong ko. Yung kristal na hawak mo, sagot ni Rico. Pwede mo siyang gamitin para ma-extend ang life ni Carmen. Hindi back sa original state niya. Pero enough para siya mabuhay ng normal na lifespan. Pero may cost ba? Tanong ko. May cost, sagot ni Tita Esperanza. Kailangan mo mag-give up ng part ng aswang powers mo. Hindi lahat, pero significant portion. Hindi na ako nag-hesitate. Ginagawa ko, Katrina, sabi ni Carmen. Hindi mo kailangan, ginagawa ko, ulit ko. Dahil ginawa mo ang tama, ginamit mo ang powers mo para tumulong, hindi para saktan ng mga tao. Nag-concentrate ako sa crystal at sa intention ko na ma-transfer ang life energy kay Carmen. May naramdaman akong part ng power ko na lumabas at pumasok kay Carmen. Nakita ko na unti-unting bumabalik ang healthy color sa skin niya. Hindi na siya ganoon kapayat at may strength na ulit sa mga mata niya. Salamat, sabi niya. Hindi ko in-expect na may gagawa ng ganoon para sa akin. Pero ngayon, sabi ni Tita Esperanza, may mga desisyon kayong kailangan gawin. Ano ang gagawin ninyo sa plantation na ito? Nag-isip ako, maraming nangyari sa lugar na ito. May mga spiritual significance, may mga responsibility, at may mga people na dependent sa protection ng place. Gusto kong i-preserve itong lugar, sabi ko. Pero hindi as coffee plantation, as spiritual sanctuary, para sa mga supernatural beings na nangangailangan ng safe place. Good idea, sagot ni Rico. Maraming mga creatures na walang lugar na pwedeng ma-stay safely. At ako, sabi ni Dario, gusto kong mag-atone para sa mga ginawa ko. Pwede ba akong mag-help sa preservation ng lugar na ito? Pero, sabi ko, hindi ka na aswang, di ba? Purified ka na. Hindi completely, sagot niya. Naging normal aswang lang ako, hindi na corrupted. At pwede kong gamitin ang abilities ko para sa good purpose. Sige, sagot ko. Pero may mga conditions. Hindi ka pwedeng saktan ang mga innocent. At kailangan mo mag-follow ng rules ng sanctuary. Agree ako, sagot ni Si Tita Esperanza ay lumapit sa akin. Katrina, proud ako sa decisions mo. Pero may final na task ka pa. Ano yon? Tanong ko. Kailangan mo i-establish ang proper spiritual barriers sa paligid ng plantation. Sagot niya. Para ma-protect ang sanctuary mula sa mga future threats. Paano ko gagawin yon? Tanong ko. Gamitin mo ang crystal, sagot niya, at mag-call ka sa lahat ng spirits na willing mag-help, including ang spirit ng balit tree na ito. Ginawa ko ang sinabi niya. Nag-channel ako ng energy mula sa crystal at nag-call sa lahat ng spirits sa paligid. May mga lumabas na iba't ibang entities, mga kapre, mga diwata, mga tikbalang, at mga iba pang creatures na hindi ko kilala. Willing ba kayong mag-help sa establishment ng sanctuary na ito? Tanong ko sa kanila. Oo, sagot nila in unison. Kailangan namin ng safe place din.
Nagsimula kaming lahat mag-work together para i-establish ang spiritual barriers. May mga rituals na ginawa, may mga symbols na naging carved sa mga bato, at may mga blessings na na-infuse sa lupa. Pagkatapos ng ilang oras, nakita ko na may kakaibang aura na nagsimula sa buong plantation. Parang may protective dome na invisible pero powerful. Tapos na, sabi ni Tita Esperanza. Ngayon, officially protected na ang lugar na ito. Pero ano ang mangyayari sa inyo? Tanong ko. Sa spirit mo? Magiging part na ako ng eternal guardians ng lugar na ito. Sagot niya. Pero hindi na ako maghahayag sa physical form. Nandito lang ako sa background, nagmonitor. At kami? Tanong ni Isabela. Ano na ang gagawin namin? Kayo ay pwedeng bumalik sa normal life ninyo. Sagot ni Tita Esperanza. Pero may responsibility pa rin si Katrina as primary guardian ng sanctuary. Hindi niya kailangan mag-stay dito permanently, pero kailangan niya mag-visit regularly para ma-maintain ang balance. Okay sa akin yon, sagot ko. Pero may isang problem pa. Paano namin ma-explain sa mga tao sa labas ang nangyari dito? Tanong ko. Hindi ninyo kailangan mag-explain ng totoo, sagot ni Dario. Pwede ninyong sabihin na ginawa ninyong nature preserve para sa wildlife conservation. Good idea, sagot ni Rico. At ako at si Carmen, pwede kaming maging official caretaker para may mga tao na nandito permanently. At ako, sabi ni Dario, pwede akong maging consultant para sa mga special cases. Pagkatapos ng lahat ng planning, nagsimula na kaming mag-prepare para sa return journey. Pero before kami umalis, may binigay pa si Tita Esperanza sa akin. Ito, sabi niya, nag-materialize ng isang small pendant para ma-maintain mo ang connection mo sa sanctuary kahit malayo ka. Salamat, sabi ko. Niyakap ko siya kahit spirit lang siya. At tandaan, sabi niya, may mas malaking world of supernatural beings na nandito sa Pilipinas. May mga iba pang places na kailangan ng guardian. Baka kailangan mo pa rin mag-explore ng heritage mo. Nag-goodbye na kami sa lahat ng spirits at mga creatures na naging part ng experience namin. At nagsimula na kaming maglakad pabalik sa tunnel. Pero nung nasa tunnel na kami, may naalala akong tanong. Tito Miguel, sabi ko, totoo ba yung story ninyo tungkol sa nangyari sa pamilya ninyo? Nag-hesitate siya bago sumagot. Partially totoo, sabi niya. May landslide nga na nangyari, pero hindi natural. May ibang aswang na nag-cause noon. At hindi lahat ng pamilya ko ang namatay. Ano? Tanong ko. May isang anak ako na naging aswang din after the incident, sagot niya. Pero hindi siya naging evil. Naging nomad siya, naghahanap ng ibang mga creatures na katulad niya. Saan siya ngayon? Tanong ni Rick. Hindi ko alam, sagot ni Tito Miguel. Pero may feeling ako na makikita ko siya ulit someday. Siguro kapag ready na siya mag-settle sa sanctuary na. Pagkatapos ng mahaba ring lakad, nakabalik na kami sa surface. At nakita namin na umaga na ulit. May natulog ba kami? O matagal ba kaming nasa sacred area? Ilang oras ba tayong nawala? Tanong ni Isabela. Hindi oras, sagot ni Rico. Mga 2 araw. 2 araw? Shocked na tanong ko. Pero parang ilang oras lang ah. Time works differently sa sacred areas, explain ni Tito Miguel. Kaya nga dapat tayong mag-hurry balik sa civilization. Baka hinahanap na tayo. Nagsimula na kaming mag-pack ng mga gamit para sa return journey. Pero bago kami completely umalis, tumingin ako sa plantation na naging site ng pinaka-life-changing experience ng buhay ko. Hindi ako magsisisi sa pagpunta dito, sabi ko. Ako din, sagot ni Isabela. Kahit na nakakatakot, natutunan ko ang maraming bagay tungkol sa mundo na hindi ko alam na existing. At natutunan mo din ang totoo tungkol sa sarili mo, dagdag ni Rico. Totoo. Natutunan ko na hindi lang ako ordinary human. May heritage ako na connected sa spiritual world. May responsibilities ako na hindi ko in-expect. At may abilities ako na pwede kong gamitin para tumulong sa iba. Pero may tanong pa rin sa isip ko. Tita Esperanza said na may ibang places din na kailangan ng guardian. Ano kaya yon? Hindi ko alam, sagot ni Tito Miguel. Pero confident ako na makikita mo rin yan eventually kapag ready ka na. Nagsimula na kaming maglakad palayo sa plantation. Pero may feeling ako na hindi ito ang end ng adventure ko sa supernatural world. Ito lang ang simula. 3 buwan na ang nakalipas simula nang bumalik kami sa Maynila. Ang buhay ay bumalik sa normal routine, trabaho, pamilya, mga araw-araw na gawain. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari sa plantation. Kada gabi, hawak ko ang pendant na binigay ni Tita Esperanza. May warmth na lumalabas doon na nagre-remind sa akin na connected pa rin ako sa sanctuary. Minsan, naririnig ko pa rin ang mga whispers ng mga spirits, lalo na tuwing madaling araw. Katrina, tawag ni Isabela habang nagluluto siya ng almusal.
May natanggap kang sulat. Kinuha ko ang envelope na may kakaibang texture. Hindi ordinary na papel. Mas thick at may kasamang scent na familiar pero hindi ko ma-identify. Pagbukas ko, nakita ko ang handwriting na definitely hindi galing sa normal na Ang letters ay may kakaibang curves at may mga symbols na nakalagay sa gilid. Dear Katrina, nagsimula ang sulat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa sanctuary. Ang lugar ay mas peaceful na ngayon at maraming mga creatures na nakakuha ng safe haven. Si Rico at Carmen ay excellent caretaker at si Dario ay nagiging valuable contributor sa protection ng area. Pero may reason ako kung bakit nagsusulat. May iba pang lugar na kailangan ng help mo. May reports kami na nakakuha tungkol sa kakaibang activities sa Siquijor. May malaking aswang clan doon na ginagamit ang black magic para ma-terrorize ang mga local communities. Wala silang proper governance at ginagawa nilang hunting ground ang mga innocent na tao. Hindi ko pwedeng i-force na pumunta ka doon. Pero kung interested ka mag-explore pa ng heritage mo at tumulong sa mas maraming tao, pwede mong i-consider. Magkaroon ka ng 2 linggo para mag-isip. Pagkatapos nun, magsisend ako ng guide na magsasakay sa iyo kung sakaling decide ka na pumunta. Remember, hindi ka nag-iisa sa journey na ito. May community na kami ng mga guardians na nag-support sa isa't isa. Yours, in spiritual solidarity, Carmen. Nabasa ko ang sulat ng ilang beses. Siquijor? Narinig ko na ang lugar na yon. Kilala sa mga witches at sa mga supernatural activity. Pero hindi ko in-expect na may actual na problema doon na kailangan ng intervention. Ano yung sulat? Tanong ni Isabela. Kwento ko sa kanya ang content ng sulat. Nakita ko sa mukha niya ang mixed emotions, excitement, takot, at concern. Gusto mo bang pumunta? Tanong niya. Hindi ko alam, sagot ko honestly. Part of me ay gusto mag-explore pa ng world na ito, pero part of me din ay takot sa mas malaking responsibility. Anong sinasabi ng gut feeling mo? Tanong niya. Nag-isip ako. Sa loob ng 3 buwan, may mga moments na nararamdaman ko na incomplete ang buhay ko. Parang may part ng identity na hindi pa fully developed. May feeling ako na kailangan ko pa ring matutuhan ang marami. At yung experience sa plantation ay nagpakita sa akin na may capacity ako tumulong sa mga taong kailangan. Sige, sabi ni Isabela, kung yan ang gusto mo, support kita. Pero this time, mas prepared na tayo. Sasama ka ulit? Tanong ko. Siyempre, sagot niya. Hindi mo ako pwedeng iwan sa mga adventures na ito. 2 linggo akong nag-isip tungkol sa desisyon. May mga pros and cons na nag-weigh sa isip ko. Pero ultimately, may naramdaman akong pull towards the unknown. Parang may bigger purpose na kailangan kong tuparin. Nag-send ako ng reply kay Carmen na sasama ako sa mission sa Siquijor. At exactly after 2 weeks, may kumatok sa pinto namin. Pagbukas ko, nakita ko ang isang woman na siguro mga early 30s. May kakaibang beauty, exotic pero approachable. May tattoos sa mga braso na mukhang may spiritual significance at may mga jewelry na similar sa mga nakita ko sa plantation. Si Katrina ka ba? Tanong niya. Ako si Luna, guide mo papunta sa Siquijor. Kumusta? Pati ko. Ano pong klaseng guide kayo? Guardian din ako, sagot niya. Specialization ko ay sa marine spiritual entities. May sarili akong island territory na binabantayan. Pero nakaka-cooperate ako sa iba pang guardians kapag may mga missions na mas malaki kaysa sa individual territories. Interesting. May network nga ng mga guardians. Hindi lang ako ang nag-iisa sa responsibility na ito. Paano tayo pupunta sa Siquijor? Tanong ni Isabela. May special transportation ako, sagot ni Luna. Hindi ordinary na boat. May spiritual protection at mas mabilis kaysa sa normal na travel methods. Nag-pack kami ng mga gamit. This time, mas prepared na kami. May mga agimat na binigay ni Tito Miguel, may emergency supplies, at may knowledge na nakuha namin sa previous experience. Ready na ba kayo? Tanong ni Luna. Ready, sagot namin. Sumama kami kay Luna papunta sa Manila Bay, pero hindi kami pumunta sa regular port. Pumunta kami sa isang secluded area na hindi ko alam na existing. Dito? Tanong ko. Oo, sagot ni Luna. May hidden na dock dito na ginagamit ng mga guardians para sa inter-island travel. Nakita ko ang boat niya. Hindi ordinary na boat. May kakaibang design na parang hybrid between traditional Filipino bangka at modern vessel. May mga carvings sa hull na similar sa mga nakita ko sa plantation at may glowing elements na hindi ko ma-explain. Gawa ng mga shipbuilders na may connection sa spiritual world, explain ni Luna. Enhanced para sa protection at speed. Sumakay kami sa boat. Pagkaalis namin sa dock, may naramdaman akong kakaibang sensation. Parang may invisible na current na nag-push sa boat at mas mabilis nga ang takbo kaysa sa normal. Gaano katagal ang biyahe? Tanong ko. Sa ordinary boat, mga 8 hours, sagot ni Luna.
Sa boat na ito, mga 3 oras lang. Habang nagbiyahe kami, kwento ni Luna ang situation sa Siquijor. May isang clan ng mga aswang na nag-dominate sa northern part ng island, sabi niya, led by isang alpha aswang na si Malakas. Hindi lang siya powerful, strategic din. Ginawa niya ang clan na organized crime group. Anong ginagawa nila? Tanong ni Isabela. Human trafficking para sa rituals, illegal na trade ng supernatural artifacts, at intimidation ng mga local communities, sagot ni Luna. Ang mga local authorities ay takot sa kanila, kaya walang law enforcement na pwedeng tumulong. Anong pwede nating gawin? Tanong ko. May plano na kami, sagot ni Luna. Pero kailangan namin ng someone na may purification abilities. Yun ang specialty mo based sa report ni Carmen. Purification abilities? Tanong ko. Yung ginawa mo kay Dario, explain ni Luna. Hindi mo siya pinatay. Ni-purify mo lang yung corruption sa kanya. Yun ang kailangan namin para sa clan na ito. Hindi namin pwedeng patayin lahat. May mga members na pwede pa ma-save. Naintindihan ko, hindi lahat ng aswang ay inherently evil. May mga na-corrupt lang at may mga pwede pa ma-redeem. Pero delikado din, dagdag ni Luna. Si Malakas ay centuries old na. Experienced siya sa combat at may malaking network ng ally. May backup ba tayo? Tanong ko. May team na naghihintay sa Siquijor, sagot ni Luna. Mga guardians mula sa different regions ng Visayas. Lahat may sariling specialization. Pagkadating namin sa Siquijor, nakita ko agad na may kakaiba sa atmosphere ng island. Hindi yung peaceful na tropical vibe na inexpect ko. May undercurrent ng tension at may subtle fear sa mga mukha ng mga locals na nakita namin sa port. Ramdam mo ba yon? Tanong ni Luna. Yung fear? Sagot ko. Oo, para bang takot ang mga tao mag-venture out sa gabi. Exactly, sagot niya. Kasi totoo ang takot nila. May mga nawawalang tao almost every week. Pumunta kami sa isang small inn na may special significance. Ang owner ay may connection sa network ng mga guardians, kaya safe yung place. Welcome sa Siquijor, bati ng owner. Si Mang Carlos ako, nandito na ang team ninyo. Pumasok kami sa isang private function room. Nakita ko ang 3 ibang guardians na naghihintay sa amin. Ang una ay lalaking siguro mga 40 years old. May military bearing at may mga scars na obviously galing sa supernatural combat. Si Marco ako, introduce niya. Combat specialist. Expertise ko ay sa weapons na effective against supernatural entities. Ang pangalawa ay young woman na siguro same age ko. May kakaibang aura na parang connected sa elements. Si Tala ako, sabi niya. Elemental guardian. Pwede kong makontrol ang wind, water, at earth. Ang pangatlo ay matandang lalaki na may wise appearance. May kakaibang tattoo sa buong Si Bathala ako, shamanistic guardian. Specialty ko ay communication sa spirits at sa mga ancient deities. Impressive na team, sabi ko. Kailangan, sagot ni Marco. Kasi hindi ordinary na mission ito. Si Malakas ay may connections sa mga dark deities na hindi namin pa na-encounter before. Dark deities? Tanong ni Isabela. Mga ancient entities na hindi parte ng normal Filipino spiritual pantheon. Explain ni Batal. Mga imported na dark spirits na ginagamit ng mga corrupted aswang para sa mas malaking power. Nagsimula kaming mag-plan ng strategy. May mga intel reports na nag-gather ng team tungkol sa location ng clan, sa mga patterns ng activities nila, at sa mga possible weaknesses. Ang main compound nila ay nasa gitna ng forest sa northern part, sabi ni Tala. Heavily fortified at may mga spiritual barriers na ginawa ng dark shamans. Paano natin pwedeng ma-breach yung barriers? Tanong ko. Doon mo kakailanganin ang purification abilities mo, sagot ni Luna. Pero kailangan mo munang ma-enhance pa yung powers mo. Paano? Tanong ko. May ritual na pwede nating gawin, sagot ni Bathala, para makonect ka sa local spiritual energies ng island. Pero may risk. Anong risk? Tanong ni Isabela. Kapag nag-fail ang ritual, pwede kang ma-overwhelm ng dark energies na present sa island, explain ni Bathala. At pwede kang ma-corrupt permanently. Nag-isip ako, may risk nga. Pero kung hindi ko gagawin, walang way na ma-defeat namin si Malakas. Ginagawa ko, sabi ko. Sure ka? Tanong ni Luna. Sure, sagot ko. Hindi natin pwedeng hayaan na tuloy-tuloy ang ginagawa nila sa mga innocent na tao. Nagsimula ang preparation para sa ritual. Pumunta kami sa isang secluded beach na may ancient shrine. May mga stone formations doon na obviously ginawa ng pre-colonial inhabitants ng island. Ito ang pinaka-sacred site sa Siquijor, sabi ni Bathala. Dito ka mako-connect sa original spiritual energies ng island bago pa naging corrupted ng presence ni Malakas. Nag-set up sila ng ritual circle sa gitna ng shrine. May mga candles, may mga offerings na local fruits at flowers,
at may mga symbols na nakarve sa sand. Katrina, sabi ni Bathala, umupo ka sa gitna ng circle at open mo ang mind mo sa mga spirits ng island. Ginawa ko ang sinabi niya. Nag-meditate ako at nag-try ma-feel ang energy ng place. Una, wala akong naramdaman. Pero gradually, may mga whispers na nagsimula sa tenga. Hindi threatening na whispers, mas parang mga welcome greetings. Maligayang pagdating sa Siquijor, sabi ng mga boses. Naghihintay kami sa guardian na tutulong sa amin. Ano ang kailangan ninyong help? Tanong ko mentally. Si Malakas ay ginagamit ang ancient dark magic para makorrupt ang natural balance ng island. Sagot nila. Kailangan namin ng someone na pwedeng ma-restore ang balance. Paano ko magagawa yon? Tanong ko. Ay enhance namin ang purification abilities mo, sagot nila. Pero kailangan mo naming tanggapin ang responsibility na maging permanent guardian ng island. Permanent guardian? Tanong ko. Ibig bang sabihin, hindi na ako pwedeng bumalik sa Maynila? Hindi, sagot nila. Pwede kang bumalik, pero may responsibility ka na dito na kailangan mong i-maintain. Parang sa plantation, pero mas malaki ang scope. Nag-isip ako, mas malaking responsibility, pero mas maraming taong matutulungan. Okay, sagot ko. Ginagawa ko. Biglang may naramdaman akong massive energy na pumasok sa katawan ko. Hindi lang galing sa crystal na hawak ko. Galing din sa island mismo, sa dagat, sa mga puno, at sa mga ancient spirits na nandito. Wow, sabi ni Tala. Nakikita ko ang aura mo. Sobrang bright. Anong nangyayari? Tanong ni Isabela. She's being empowered by the collective spiritual energy ng buong island, explain ni Batal. Mas powerful pa ito kaysa sa nangyari sa plantation. Pero habang tumatagal, may naramdaman din akong presence ng dark energy. Yung corruption na galing sa activities ni Malakas ay sumusubok mag-infiltrate sa ritual. May interference, sabi ni Marco. May dark entities na sumusubok mag-disrupt ng ritual. Nakita ko sa paligid namin ang mga shadows na nagsisimula ng pero hindi ordinary shadows. May mga claws, may mga red eyes, at may obvious na evil intention. Protektahan si Katrina, sigaw ni Luna. Nagsimula ang team na mag-fight sa mga shadow entities habang ako ay nagko-continue sa ritual. May mga sword fighting mula kay Marco, may mga elemental attacks mula kay Tala, at may mga spiritual barriers mula kay Bathala. Pero mas dumarami pa ang mga enemies. At nakita ko na may isang massive na figure na lumabas mula sa shadows, si Malakas, in his true aswang form. Sino ang nagtatangkang ma-disrupt ang domain ko? Sigaw niya. May boses na parang multiple creatures na nagsasalita simultaneously. We are, sagot ni Luna. At hindi mo kami pwedeng pigilan. Lumapit si Malakas sa ritual circle. Pero habang papalapit siya, mas tumataas ang defensive energy ng ritual. May invisible na barrier na nag-prevent sa kanya na makalapit sa akin. Interesting, sabi niya. May bagong guardian na sumusubok mag-claim ng island ko. Hindi mo island ito, sagot ko. Kahit nakakonsentrate pa rin sa ritual. Island ito ng mga spirit na nandito bago ka pa dumating. Mga spirit? Nagtawa si Malakas. Mga weak na entities na hindi pwedeng mag-provide ng real power. Ako ang nag-bring ng civilization sa island na ito. Civilization? Sagot ni Bathala. Tinatawag mo bang civilization ang human trafficking at murder? Evolution, sagot ni Malakas. Ang weak ay dapat ma-eliminate para ang strong ay mag-survive. Habang nag-a-argue sila, natapos na ang ritual. May naramdaman akong complete connection sa island. Lahat ng natural energies ay accessible ko na. At yung purification abilities ko ay na-amplify ng mga 100 times. Time to end this, sabi ko. Tumayo sa gitna ng ritual circle. Nakita ko sa mata ni Malakas na may surprise. Naramdaman niya na may significant change sa power level. Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo, sabi niya. Nag-transform into even more monstrous form. Pero this time, ready ako. May complete na access ako sa island's spiritual energy. May backup ng team na may individual specializations at may clear na understanding ng mission ko. Team, sabi ko, ready ba kayo mag-coordinate attack? Ready, sagot nila in unison. Nagsimula ang final battle para sa control ng Siquijor. At sa first time, confident ako na ma-win namin ito. Ginagamit ko ang purification energy para ma-weaken ang dark barriers ni Malakas. Si Tala ay nag-provide ng elemental support. Si Marco ay nag-focus sa physical attacks. Si Bathala ay nag-counter sa dark magic. Si Luna ay nag-coordinate sa lahat namin. At si Isabela, kahit walang special powers, ay nag-provide ng moral support na kailangan ko para ma-maintain ang focus. Sa loob ng isang oras ng intense combat, nakita ko na nagsisimula ng ma-weaken si Malakas. Yung corrupted energy niya ay unti-unting nawawala dahil sa sustained purification attacks ko.
Ano ba ang ginagawa mo sa akin? Sigaw niya. Nire-restore ko ang natural balance na ni-disrupt mo. Sagot. At ini-revert kita back sa original aswang form mo without the corruption. Hindi! Sigaw niya. Hindi mo pwedeng bawiin ang power ko. Hindi ko binabawi, sagot ko. Nililiberate ko lang yung island mula sa control mo. Sa final blast of purification energy, nakita ko na completely na-transform si Malakas back into normal aswang. Walang more monstrous features, walang dark magic, at walang evil intentions sa mga mata niya. Ano ang nangyari? Tanong niya, confused. You're free now, sagot ko. Free from the corruption na nag-drive sa'yo to do evil things. Nakita ko sa mukha niya ang realization ng lahat ng ginawa niya sa past century. May tears na nagsimula ng pumatak. Oh my God, sabi niya. Ang daming mga tao na nasaktan ko. Ang daming mga families na nawasak ko. Pero pwede mo pang i-redeem ang sarili mo, sabi ni Luna. Tulungan mo kaming ma-restore ang peace sa island na ito. Ginagawa ko, sagot niya. Lahat ng kaya ko, ginagawa ko para ma-atone. At sa moment na yon, naramdaman ko na completely na-liberate na ang Siquijor mula sa dark influences. Ang natural spiritual balance ay nag-restore na at ang mga local communities ay safe na ulit. Mission accomplished, sabi ni Mark. Hindi pa, sagot ko. May kailangan pa tayong gawin para ma-ensure na hindi na mag-repeat ang situation na ito. Nagkaroon kami ng comprehensive plan para sa long-term protection ng island. May na-establish kaming network ng local guardian. May na-set up kaming early warning system para sa future threats. At may na-create kaming sanctuary sites na similar sa plantation. 6 months later, bumalik ako sa Maynila. Pero this time, may regular na responsibilities ako sa Siquijor na kailangan kong i-maintain through monthly visits. Nakita ko na mas maraming sulat na nagsisimula nang dumating mula sa ibang guardians sa different parts ng Philippines. May mga requests for help sa Palawan, sa Mindanao, at sa ibang islands na may supernatural problem. Parang hindi ka makakatahimik, sabi ni Isabela habang binabasa namin ang mga sulat. Okay lang sa akin, sagot ko. Natutunan ko na ang purpose ko sa world na ito. At happy ako na may contribution ako sa protection ng mga innocent na tao. At ako din, sabi ni Isabela. Naging exciting ang buhay natin simula nang natutunan natin ang tungkol sa supernatural world. Ready ka ba for the next adventure? Tanong ko. Ready? Sagot niya. Saan man tayo dalhin ng destiny natin? Tumingin ako sa mga sulat na nandoon sa table. May mga stories doon ng mga communities na nangangailangan ng help, ng mga supernatural entities na nangangailangan ng guidance, at ng mga places na nangangailangan ng guardian. May natutunan ako na ang world ay mas malaki at mas mysterious kaysa sa in-expect ko. At may role ako sa protection ng balance between the seen at unseen realm. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng journey na ito. Pero confident ako na with the right intentions, strong support system, at continuous learning, may positive impact ako sa world. Ang plantation sa Barangay Malayo ay naging simula lang. May mas malaking network ng guardians na naghihintay sa akin. May mas maraming adventures na mag-test sa abilities ko. At may mas maraming opportunities na mag-serve sa mga communities na kailangan ng protection. Sa gilid ng mga mata ko, nakita ko ang pendant na binigay ni Tita Esperanza na nag-glow slightly. Parang nag-approve siya sa path na pinili ko. Salamat, Tita Esperanza, bulong ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng opportunity na matutunan ang totoo tungkol sa sarili ko. At habang nagpe-prepare ako para sa susunod na mission, may naramdaman akong peace. Hindi lang peace na galing sa accomplishment, pero peace na galing sa knowledge na naging part ako ng something bigger than me. Ang journey ko as guardian ay nagsisimula pa. At excited ako sa lahat ng makikilala ko, sa lahat ng matutulungan ko, at sa lahat ng matututunan ko sa mga darating na taon. Naging guardian ako hindi lang ng isang lugar, pero ng balance mismo between light at dark, between seen at unseen, at between ordinary at extraordinary. At yun ang pinakamagandang legacy na pwede kong ma-inherit mula kay Tita Esperanza. Salamat sa panonood ng Ang Lihim ng Bundok. Kung nagustuhan ninyo ang supernatural adventure ni Katrina, mag-like kayo, mag-subscribe para sa mas maraming kwento, at mag-comment ng mga tanong ninyo. Anong next adventure ninyo ang gusto kong i-explore?